Magandang araw mga kamaster. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3951. Masyadong kahanga-hanga ang kapangyarihan ng halimaw na kaluluwa. Ungol ng ungol habang tinatanggap ang palad ni Skyler gamit ang kanyang gintong ripple. Naubos niya ang kanyang lakas at kaluluwa pagkatapos ng mga araw ng pakikipaglaban. Wala siyang choice kundi ipatawag ang lahat ng kanyang kapangyarihan para ipagtanggol ang welga ni Skyler. Malakas na dama po ang palad ni Skyler sa Golden Rifle. Naramdaman ni Grunt ang nakakapangdugo na alon ng enerhiya sa kanya. Napaungol siya habang napaatras ng kalahating kilometro ang layo dahil sa impact. Inayos ni Grunt ang kanyang kinatatayuan, tinitigan si Skyler habang umuungal ang galit sa kanyang isipan. Kung hindi dahil sa labanan nitong mga nakaraang araw na nagpapagod sa kanya, hindi siya makakalabas sa lalim sa unang bahagi ng laban. Gayunpaman, si Skyler Blanc ay hindi kapani-paniwalang may kakayahan. Umakyat sa himpapawid si Skyler habang mayabang niyang pinupuri si Grunt. Tulad ng nararapat sa tinaguriang espesyal na sugo ng makadiyos na rehiyon, na may kakayahang labanan ng aking halimaw na kaluluwang kapangyarihan. Panay na itinaas ni Skyler ang kanyang kanang kamay, at isang mahaba at pulang dugong saber ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mahabang sable ay 3 metro, ang haba ito ay patulis at matalim. Ito ay tinawag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang halimaw na kaluluwa. Sa nakalipas na ilang araw, sa pamamagitan ng patnubay ni Archfiend Antigonus, mas naunawaan ni Skyler ang kapangyarihan ng halimaw na kaluluwa sa loob ng kanyang katawan, na dinadala ang kapangyarihan sa ibang antas. Ang kanyang lakas ay tumaas ng 10 ulit. Kahit na ang mahaba at pulang dugong saber ay pinagsama-sama ng kapangyarihan ng halimaw na kaluluwa, ito ay gumana bilang isang solidong sandata. Sa sandaling ito ay nagkatotoo, tinakpan nito ang paligid ng hangin na may duguan at nakamamatay na aura. Sa pagkakataong iyon, nabigla si Grunt at ang mga elite ng Heavenly Alliance. Kunin mo iyan, Almighty Special Envoy. Bumungis-ngis ang labi ni Skyler habang malamig na nagmumura. Isang dash of crimson ang sumilay, na napunit ang langit at ang lupa habang hinahampas niya ang mahabang sable sa hangin, na umaakay patungo sa Grunt na parang lightning bolt. Ang mga kislap ng pulang dugo ay nagdrag sa hangin, na naghihiwalay sa langit at lupa sa kalahati. Napalunok si Grunt sa takot nang maramdaman niya ang panlalamig na kapangyarihan ng uhaw sa dugo na saber. Inipon niya ang bawat oras ng kanyang kaluluwa at lakas, hawak ang gintong ripple sa kanyang harapan habang sinusubukan niyang pigilan ang hampas. Ang dugong pulang sable ay dumaong ng husto sa rifle, na nagpapadala ng isang nakakasira ng lupa na dagandong sa hangin. Ang rifle ay sumabog sa mga piraso habang ang Grunt ay itinulak ng daan-daang metro ang layo, sa kalaunan ay bumagsak sa gilid ng isang bundok at bumagsak sa lupa. Pagod na pagod si Grunt sa patuloy na pakikipaglaban sa pamilya Carter nitong mga nakaraang araw, at nawalan siya ng lakas. Dahil sa malalakas na pag-atake ni Skyler, siya ay naging walang pagtatanggol. Napanganga ang mga miyembro ng Heavenly Alliance sa nakita, hindi sila nakainik. Ang espesyal na sugo ay ibinabasa. 2 welga lamang. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ni Skyler Blanc. Nakangiting kontento si Skyler habang inutusan si Kendall Jones. Ibaba si Grunt at ibalik siya kay Archfiend Antigonus. Oo, Sect Master. Kinilala ni Kendall ang utos at inutusan ang kanyang mga tao na pigilan si Grunt gamit ang mga lubad. Kasabay nito, sina Chester, Zoe, at ang iba pa ay ginugol sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan. Nakipaglaban sila ng husto upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa ilalim ng patuloy na pag-atake ni Veron Lang at ng Hidden Hero na sekta. Lubusan silang natalo, at nawalan sila ng kapangyarihang lumaban sa loob ng wala pang 5 minuto. Masayang tumawa si Skyler at sinabi kay Veron, tulad ng nararapat sa Hidden Hero na sekta, pinabagsak si Chester at ang kanyang mga tauhan sa napakaikling panahon. Miss Lang, alam kong gusto mong ibagsak si Daryl sa sarili mo at ipaghiganti ang iyong ina. Gaya ng ipinangako ko, magagawa mo kung ano man ang gusto mo sa kanya at sa mga miyembro ng pamilya Carter. Tumalikod si Skyler at umalis nang matapos ang kanyang sasabihin. Nakahinga ng maluwag si Veron nang umalis si Skyler sa eksena.
Pinandilatan niya si Chester at ang iba pa, ang kanyang magandang mukha ay sumisigaw ng pagpatay. Tumingin si Veron sa mga miyembro ng Hidden Hero na sekta at sinabing, putulin ang kanilang mga ulo bawat isa sa kanila. Si Daryl ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ina, at si Chester at ang iba pa ay ang pamilya ni Daryl ang pagpatay sa kanila ay maglalabas ng ilan sa kanyang namumuong galit sa kanya. Humigit kumulang 10 elite ng Hidden Hero na sekta ang bumunot ng kanilang mga saber, na tumakbo patungo kay Chester at sa iba pa. Iyon lang, sa pagkakataong iyon, binalot ng takot at kapanglawan sina Chester, Zoe, at ang iba habang namumutla ang kanilang mga mukha, walang pag-asa ang kanilang mga mata. Kabanata 3952. Tahan na, humakbang si Elder Wind palapit sa kanila, pinahinto si Chester at ang iba pa sa pinakakritikal na sandali. Pinigilan ng mga miyembro ng Hidden Hero na sekta ang kanilang sarili nang marinig ang Elder Wind. Siya ang pinuno ng 4 na matanda, kaya't siya ay lubos na iginagalang ng sekta ng nakatagong bayani. Kumunat ang noo ni Veron. Ano iyon, Elder Wind? Huminga ng malalim at mabigat na hininga si Elder Wind at tumingin kay Chester at sa iba pa. Sectmaster, kailangan talaga ang paghihiganti sa mahal mo, pero ang pumatay sa yumaong Sectmaster ay si Daryl Darby. Sa bawat hinaing, may mananagot, sa bawat utang, may magbabayad. Mangyaring pag-isipang muli bago mo iduwit ang mga inosenteng tao sa mga nangyayari dito. Huminto si Elder Wind at nag-isip ng ilang sandali bago siya nagsalita. Palaging misteryoso si Daryl Darby tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang pinakamagandang opsyon ay akitin siya kasama ang pamilya Carter. Ang pagpatay sa kanila ay nangangahulugan ng pagpatay sa iyong tanging tinak sa buhay, sabi niya ng buong seryoso. 10 araw lang na nakipag-away si Elder Wind kay Daryl, at naunawaan niya ang kanyang kapangyarihan at kakayahan. Kung mapatay si Chester at ang iba pa, siguradong magugulat si Daryl, at walang sinuman sa Hidden Hero na sekta ang makakalapit sa kanya noon. Mas mabuting panatilihing hostage si Chester at ang iba pa. Tiyak na mag-iingat si Daryl, ngunit ang pagbaba sa kanya ay posible. Dumilim ang magandang mukha ni Veron habang iniisip iyon. Ilang sandali pa, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. O sige, papatawarin ko muna sila sa ngayon. Itago mo sila sa kuweba sa likod ng bundok. Talagang gusto ni Veron na patayin si Chester at ang iba pa, ngunit may magandang punto si Elder Wind. Ang galaw ni Daryl ay palaging hindi nahuhulaan ang pagpatay sa kanila ay mangangahulugan ng pagkawala ni Daryl. Yung yungib sa likod ng bundok. Tumigil sandali si Elder Wind bago ngumiti nang marinig ang kanyang ideya. Magandang ideya yan. Ang Hidden Hero na sekta ay may bundok sa likod ng kanilang altar, isang lugar na ipinagbabawal. Isang kuweba ang nakatayo doon, at isang kaliskis na dragon ang nakatira sa loob ng save. Ang kaliskis na dragon ay malapit na sa kritikal na sandali ng paglilinang nito kung saan kailangan nitong lumunin ang kapangyarihan ng mga magsasaka ng tao. Ang pagpapakulong kay Chester at sa iba pa sa kuweba ay magagarantiya ng pagkawala ng kanilang mga kapangyarihan na nilamon ng kaliskis na dragon. Iyon ay magbibigay sa kanila ng mahina at walang kapangyarihan. Maaaring ilabas ng Hidden Hero na sekta ang kanilang galit habang hindi nag-aalala tungkol sa pagpatay kay Chester at sa iba pa. Kailangan pa nilang gamitin ang mga hostage bilang pain para maakit si Daryl palabas. Tunay na pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Inaprubahan ni Elder Wind ang ideya. Inutusan niya ang mga miyembro ng Hidden Hero sect na i-escort si Chester at ang iba pa sa kuweba. Si Chester, Yvette, at Zoe ay hindi nakadama ng anumang ginhawa dahil lamang sa nakatakas sila sa kamatayan. Marami silang tanong at pagdududa sa sitwasyon. Pinatay ni Daryl ang dating sectmaster ng Hidden Hero na sekta, si Agatha Lang. Paano ito posible? Pumunta si Daryl sa makadiyos na rehiyon at hindi na bumalik mula noon. Paano niya napatay si Agatha Lang? May nangyari, naisip ni Chester. Binitawan niya ang kanyang pagkalito, Miss Lang, umalis si Daryl papuntang makadiyos na rehiyon mga 1 linggo na ang nakalipas, hindi niya maaaring patayin ang iyong dating sectmaster. Siguradong may mga hindi pagkakaunawaan. Tumanggo naman si Yvette at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Tumahimik ka, tumanggi si Veron lang na makinig sa dahilan. Ungol niya, nakasuot ng itim si Daryl Darby nang itapon niya ang aking ina sa isang bangin.
Maraming tao mula sa Five Poison na sekta ang nakasaksi. Kaunti lang ang mga tao sa mundo na kayang talunin ang aking ina. Itigil mo na ang pagtatanggol sa kanya. Panipi, ang 5 sekta ng lason. Nagkatinginan si Chester at ang iba, nagtataka. Siguradong may nangyari. Gusto pang magpaliwanag ni Chester, ngunit nagpigil siya nang makita ang malamig na mukha ni Veron. Makalipas ang mahigit ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa kuweba sa likod ng bundok kung saan matatagpuan ang altar ng Hidden Hero na sekta. Pakiramdam ni Chester at ng iba pa ay, bumilis ang tibok ng kanilang puso nang makita ang malawak at itim na kuweba. Isang aura na nagbabanta sa buhay ang tumagos sa kuweba, na nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Dagandong, bago sila makabangon mula sa kanilang pagkabalisa, isang nakakabingi at nakakapanghinang sikmura ang naglakbay mula sa ibaba. Ang nakakatakot na aura na nakapalibot sa kuweba ay tila lumapot ng 10 tiklop. Nagpalitan ng nakakatakot na tingin sina Chester at Yvette. Ang kanilang mga mukha ay pininturahan ng mga kulay ng purong takot. Nararamdaman nila ang isang makapangyarihang hayop na nagngangalit sa kuweba. Pakiramdam ni Chester at ng iba pa ay, tumibok ang kanilang puso sa takot habang kumukulo ang kanilang dugo. Sige na, itinulak sila ng ilang miyembro ng Hidden Hero na sekta sa kuweba gaya ng itinuro ni Veron. Si Chester at ang iba ay nahulog sa yungib, walang magawa at hindi handa habang sila ay nakagapos ng mga lubad. Kabanata 3953. Dumaan sa kanila ang malakas na sipol ng hangin nang mahulog sila sa kuweba. Nanginginig ang takot sa kanilang lalamunan. Ito ay isang napakalalim na butas, mamamatay ba sila sa pagkahulog? Makalipas ang halos 10 segundo, sa wakas ay nakarating na sila sa ilalim ng kuweba. Sila ay maswerte kung isa sa alang-alang na sila ay nahulog sa lusak ng isang latian, na sinira ang kanilang pagkahulog. Gayunpaman, ang kalahati ng epekto ay sapat na para makakita sila ng mga bituin. Halos lumabas na ang kanilang loob. Si Chester ang unang nakahawak sa sarili niya. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, okay na ba ang lahat? Nang mga sandaling iyon, nang inig si Chester nang makita ang isang bagay sa di kalayuan. Binaril siya ng takot. Ayos naman kami, sagot ng iba. Anong nangyayari, Kuya Chester? Tanong ulit nila nang makita ang pagbabago ng mukha ni Chester. Napatingin sila sa direksyon at tinitignan ni Chester, nanginginig ang kanilang mga paa sa takot habang ang gulat ay bumabalot sa kanila. Sa isang maikling distansya, nakatago sa dilim, natuntun nila ang balangkas ng isang napakalaking halimaw. May sukat na humigit kumulang 300 metro, nakahiga ito roon na parang isang maliit at humihingang bundok. Ito ay natatakpan ng mga kaliskis na mga kulay ng pulang-pula at uling, na may 2 sungay na nakakabit sa ulo nito. Isa itong kaliskis na dragon. Pinipigilan ng pangamba ang kanilang mga utak habang nakatayo sila doon sa sobrang gulat. Hindi sila makapaniwala na may isang kaliskis na dragon na nakatira sa loob ng bundok sa likod ng altar ng Hidden Hero na sekta. Alam ni Chester at ng iba pa na ang kaliskis na dragon ay mas malakas at mas masigla kaysa sa nakita nila 10 taon na ang nakakaraan sa wild deserted secret na rehiyon. Ang kaliskis na dragon na iyon ay nasa huling yugto na ng pagbuhos ng kaliskis nito upang mag-transform sa isang dragon. Hindi ako makapaniwala na napakaraming tao ang nandito sa nakakubli na kuwebang ito. Nakakatuwang sorpresa. Isang malalim at paos na boses ang umalangaw bago makabawi si Chester at ang iba pa sa kanilang pagkataranta. Sino yun? Napatingin sina Chester, Zoe, at ang iba pa sa pinanggalingan ng tunog, at natigilan sila sa kanilang nasaksihan. Nakita ang kaliskis na dragon na nakabuka ang uhaw sa dugo nitong bibig. Ang Hidden Hero na sekta ay medyo mabait sa akin nitong mga nakaraang araw. Malamang na alam nila na malapit na akong mag-transform sa isang dragon at ipinadala kita dito para makuha ko ang iyong cultivated powers. Sabi ng kaliskis na dragon habang kumikinang ang mga mata sa pag-asa. Nakakapagsalita ang kaliskis na dragon. Nagulat si Chester, Yvette, Zoe, at ang iba pa. Bumungad sa kanila ang pagkawasak nang marinig ang plano ng kaliskis na dragon. Kung ang kanilang kapangyarihan ay hihigop ng kaliskis na dragon, sila ay magiging walang silbi at walang kapangyarihan. Mas mabuti pang patay na sila kung umabot sa puntong iyon. Kuya Chester,
Natahimik ang lahat ng isang segundo bago sumigaw si Dax. Maraming taon na tayong gumagala sa mundo ng mga magsasaka, at hindi pa tayo nakararanas ng ganito kaiyahiyang sitwasyon. Dragon lang ito, labanan natin ito, at kung mamamatay tayo dito, ipaghihiganti tayo ni Daryl. Sumang-ayon naman si Zoe at ang iba pa. Tama, nagkakaisa tayo, kahit mamatay tayo, mamamatay tayo ng may dignidad. Kung mamamatay tayo dito, ipaghihiganti tayo ni Daryl, panigurado iyan. Nagsalita ang lahat sa seryosong mukha. Ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa purong galit. Dapat nilang makuha si Skylar Blanc noong sila ay nasa teritoryo ng Five Poison na sekta, na maaaring gumawa ng malaking pabor sa mundo. Hindi nila inaasahan na si Grunt ang mamumuno sa Heavenly Alliance para kabkuban ang mga Carters para sa kanyang sariling interes. Nangangahulugan iyon na nakuha ni Skylar ang lahat ng mga benepisyo sa huli. Sa wakas, naging dahilan upang mabilanggo ang lahat sa kuwebang iyon, na nahaharap sa panganib na masipsip ng kaliskis na dragon ang kanilang mga kapangyarihan. Sige, huminto si Chester at tumango pagkatapos ng mahabang paghinto. Maghanda para sa isang labanan, magagawa natin ito. Hinigpitan ni Chester ang kanyang mga kamao sa paghihintay, handang makipaglaban sa dragon kasama ng lahat. Lumipat ang hangin habang ang lahat ay tensyonado. Gayunpaman, ang kaliskis na dragon, na malapit nang humarap sa labanan ng kanyang buhay, ay tila walang balak na lumaban. Ang mga mata nito ay kumikinang sa nakakagulat na paraan. Lahat, nagsalita ang kaliskis na dragon habang nakatingin sa kanila. Banggitin mo, ang isang taong nagngangalang Daryl Darby ba? Ano ang relasyon mo sa kanya? Ang kaliskis na dragon ay nagtulak para sa isang sagot, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kani-kanina lang, nang ang kaliskis na dragon ay pumasok sa isang critical na blockade, si Daryl ang tumulong dito na makalusot gamit ang kanyang Power of Bird Ancestor. Itinuring siya ng kaliskis na dragon bilang kanyang tagapagligtas mula noon. Kaya naman napukaw ang kaliskis na dragon nang marinig ang pangalan ni Daryl. Kabanata 3954. Nagpalitan ng tingin ng pagkalito si Chester sa iba. Kilala ng Scale Dragon si Daryl. Sa oras na iyon, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na nagawang hulihin ng hidden hero na sekta si Daryl dati at na itinulak siya ni Veron lang palabas ng bangin para sa paghihiganti. Napatulala si Yvette, nilakasan niya ang sarili at humarap para kausapin ang kaliskis na dragon. Siyempre, kilala ko si Daryl Darby. Lalaki ko siya ang aking sinumpaang kapatid. Tumango si Dax. Ang kaliskis na dragon ay huminto ng isang segundo at iniunat ang kanyang bibig na nakabuka, tumawa ng malakas. Kaya kayong lahat ay mabuting kaibigan at pamilya ni Daryl. Nakikita ko na ngayon. Kung ganoon ang kaso, maaari kang magpahinga. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Magkaibigan tayo, kaibigan. Napahinto si Chester at ang iba sa pagkagulo ng marinig iyon. Ano ang nangyayari? Nakita ng kaliskis na dragon kung gaano nalilito ang hitsura ng lahat at tumawa. Upang maging tapat sa iyo, nang ako ay nasa isang masalimuot na problema kanina, si Daryl ang tumulong sa akin. Sinabi sa kanila ng may kaliskis na dragon ang kwento ng detalyado. Kaya iyon ang nangyari. Natigilan si Chester at ang iba pa, ngunit napangiti sila nang maluwag nang malaman ang kwento. Akala nila ay siguradong patay na sila. Napakagandang pangyayari. Muling pumunta si Yvette sa harapan para kausapin ang kaliskis na dragon. Kung ganoon, tulungan mo kaming makalabas sa kuwebang ito para gantihan si Daryl para sa pabor. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Huminto sandali ang Scale Dragon para magmuni-muni bago siya nagsabi, kasalukuyan akong nasa pinaka. Kritikal na sandali ng pagbabagong anyo. Pagkatapos malagpasan ang nakaraang blockade, matyaga akong naghihintay sa Ascension of Thunder. Kaya hindi ko magawa, umalis ka na lang. Hindi mali ang kaliskis na dragon. Matapos itong tulungan ni Daryl na makalusot sa blockade nito, isang hakbang na lang ang layo nito mula sa Heaven Ascension, ganap na nagbagong anyo bilang isang dragon. Ang Heaven Ascension ay ang huling blockade ng bawat enchanted beast. Sa geometriko na pagsasalita, ang kuweba ay matatagpuan sa isang natatanging lugar kung saan maaaring maganap ang Ascension of Thunder, kung saan ang kapangyarihan nito ay magkakalat. Iyon ang dahilan kung bakit ang kaliskis na dragon ay hindi na lang makaalis sa kuweba. Yvette, Chester,
at ang iba pa ay nabigla nang marinig nila iyon. Kayong lahat, sinabi ng may kaliskis na dragon, relax, kapag nagtagumpay ako sa pag-akyat ng kulog at ganap na mag-transform sa isang dragon, ipinapangako kung ilalabas ka ng ligtas. Mukhang nakaligtas ka lang sa isang labanan at napakahina. Dapat kang magpahinga ka at magtanim. Kaya kitang bantayan sa ngayon. Dahil napakasinsero ng tunog ng Scaled Dragon, hindi na nagpatuloy si Chester at ang iba pa. Naka-cross-legged sila sa lupa at nagsimulang magtanim at magpagaling sa kanilang sarili. Samantala, sa Westrington, may isang maliit na bayan na matatagpuan mga 10 kilometro sa hilagang kanluran ng Royal City. Ito ay tinawag na Iridescent Town, at ito ay isang maganda at kaakit-akit na lugar. Nakaupo sina Daryl at Jade Immortal sa loob ng isang restaurant sa Iridescent Town. Nag-chit-chat sila sa kaunting alak at isang mesa na puno ng mga lokal na delicacy. Kalahating oras bago iyon, matagumpay na nakabalik si Daryl sa siyam na pangunahing kontinente sa tulong ni Jade Immortal. Ini-teleport sila sa isang lugar na malapit sa Iridescent Town. Gaya ng ipinangako, agad na dinala ni Daryl si Jade Immortal sa pinakamalaking restaurant sa Iridescent Town at dinala siya sa isang mesang puno ng masasarap na pagkain. Matagumpay na nakuha ni Daryl ang glazed water na nangangahulugang mailigtas niya sina Dax at Neil. Dahil naalis na ang bigat sa kanyang dibdib, nakatikim siya ng ilang baso ng alak kasama si Jade Immortal ng walang gaanong pag-iingat. Isang malabong figure ang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Nakasuot siya ng mahabang gown sa lilim ng pagsikat ng araw-dilaw, at ang kanyang mislan na mga tampok ng mukha ay hindi nagkakamali, ang kanyang kagandahan ay transcendental. May hangin ng sagradong aura sa paligid niya. Si Prinsesa Dorothy yun. Si Prinsesa Dorothy ay nakaupo ng hindi komportable, parang inis ang flawless niyang mukha. Hindi siya interesado sa mesa ng mga masasarap na pagkain sa kanyang harapan habang kumikilam ang kanyang tiyan sa pagkabalisa. Dadalhin sana siya ni Daryl sa Grunt pero umiinom siya sa isang restaurant. Natukso si Prinsesa Dorothy na sigawan si Daryl ngunit pinigilan ang sarili habang naruroon si Jade Immortal. Si Jade Immortal ay humigop ng alak, ang kanyang mga mata ay nabuo sa 2 gasuklay na buwan nang sabihin niya kay Daryl, hindi ako makapaniwala na ang siyam na pangunahing kontinente ay may ganoong kalaking alak din. Talagang sulit ang paglalakbay na ito. Ngumiti si Daryl at nagtanong, Guro, hindi pa ba nakapunta sa siyam na pangunahing kontinente ang isang Diyos na tulad mo? Kabanata 3955. Hinaplos ni Jade Immortal ang kanyang balbas habang umiiling. Siyempre, narito na ako, ngunit libu-libong taon na ang nakalipas. Ang siyam na pangunahing kontinente ay medyo desyerto noong panahon ng tribo. Nagpatayan ang mga tao, at wala pang alak, pabayaan na ang mga ganitong delicacy. Tumango si Daryl bilang realisasyon. Natatawang sabi niya, parang bihira kang bumisita. Buti na lang meron ako sa buong mundo ngayon. Ipinapangako kong dadalhin ka upang maranasan ang iba't ibang kultura dito. Sige. Tuwang-tuwa si Jade Immortal, kontentong tumatawa kasama si Daryl. Ilang saglit pa, may ilang taong gumala sa restaurant at umupo sa kalayuan sa kanila. Ang mga taong iyon ay halatang kasama ng cultivator community dahil lahat sila ay may dalang armas. Pagkaupo nila ay nagsimula na silang mag-usap ng maririnig. Narinig mo ba? Ang Heavenly Alliance at ang pamilya Carter ay nagsimula ng digmaan sa isa't isa. Narinig na namin ang tungkol dyan. Sinabi nila na natapos ito nang ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo. At pinamunuan ni Skylar Blanc ang Five Poison na sekta na magtrabaho kasama ang Hidden Hero na sekta at tinapos ang iba. Ang lalaking grunt na iyon, ang espesyal na sugo ng Makajos Rehiyon, ay natalo ni Skylar Blanc sa 2 galaw lang. Oo, narinig ko na rin, meron pa silang, ano na naman. Ancient Poisonous Centipede, 10,000. Mga alita ng Hidden Hero na sekta ang Nalasan. Natigilan si Daryl nang marinig ang usapan. Inatake ng Heavenly Alliance ang pamilya Carter. Hindi ba nila natuntun si Skylar Blanc? Ano ang nagsimula ng labanan? Nanginginig ang katawan ni Prinsesa Dorothy sa gulat. Grunt ay binugbog ng isang lalaking nagngangalang Skylar Blanc. Nasaktan ba siya? Tumayo si Prinsesa Dorothy mula sa kanyang upuan at humakbang patungo sa kanilang silid, nagtanong, kamusta si Grunt? Nasaan siya?
Natigil ang daldala ng grupo ng mga magsasaka nang makita nila si Prinsesa Dorothy. Nagulat sila sa kanyang kagandahan, at ang kanilang mga mata ay nakadikit sa kanya. Anong kakaibang kagandahan? Iilan lang ang mga babae na ganoon ka-ethereal. Nagtawanan ang mga lalaki habang hinahangaan siya. Ang laking swerte natin ngayon, mga kapatid ko. Hindi ako makapaniwala na masasaksihan natin ang ganitong kagandahan sa nakakubling bayang ito. Mukhang isa siya sa Heavenly Alliance. Ang lalaking may galos sa mukha ay pinagmamasdan si Prinsesa Dorothy na tuwang-tuwa habang siya ay ngumisi. Hoy, maganda, dahil nag-aalala ka tungkol sa espesyal na sugo, taga-Heavenly Alliance ka ba? Makipag-inuman ka sa amin, at sasabihin namin sa iyo ang lahat tungkol sa Grunt. Ayos ba iyon? Nakatitig ang mga mata ni Scarface sa katawan ni Prinsesa Dorothy. Naisip niya na ang magandang babae sa kanyang harapan ay maaaring kabilang sa mga nakatataas sa Heavenly Alliance. Iiwasan na sana niya ito sa lahat ng oras noon, ngunit nakuha na ni Skylar Blanc si Grunt. Ang Heavenly Alliance ay maaaring wala na. Nagtawanan ang iba pang lalaki. Walang nakapansin kay Daryl at Jade Immortal habang ang mga mata nila ay kay Prinsesa Dorothy. Kung hindi sila kumilos ng walang kabuluhan. Pulang-pula ang mukha ni Prinsesa Dorothy habang ang galit ay bumalot sa kanya. Anong grupo ng mga hamak na mga walang kwentang tao? Siya ang Mar-Angel na anak na babae ng Nine Heaven Emperor. Ang lakas naman ng loob nilang bastyusan siya. Ang lakas ng loob mo. Malamig na dumura si Prinsesa Dorothy habang itinaas niya ang kanyang kamay, naglabas ng isang hindi kapani-paniwalang mapagsamantalang aura mula sa kanyang palad, na tumama kay Scarface. Arg! Lumipad ang katawan ni Scarface palabas ng restaurant at nabangga sa pader. Isang malalim na kulay ng pula ang lumabas sa kanyang bibig bago siya namatay sa lugar. Napalunok ang iba pang mga kaibigan ni Scarface habang ponaralisa sila ng takot. Nakakakilabot na babae, hindi nag-aksaya ng hininga si Prinsesa Dorothy. Tumingin siya sa iba, sa kanila at huminto sa isang binata na pinakamalapit sa kanya at nagtanong, "Ako ay matatinanong paulit nasaan si Grunt?" Nanginginig sa takot ang binata habang umuungol, nahuli siya ni Skylar Blanc. Baka nakulong siya ng 5 poison na sekta. Alam mo ba kung nasaan ang 5 poison na sekta? Nagmamadali siyang nagdiin. Gulat na tumango ang binata. Oo, walang pag-aalinlangan, si Prinsesa Dorothy ay nagsalita sa malamig na tono, "Dalhin mo ako doon." Hinawakan niya ang binata sa isang kamay at lumipad palabas sa bintana, nawala sa ulap sa loob ng ilang segundo. Kabanata 3956. Gusto ni Prinsesa Dorothy na dalhin siya ni Daryl sa Grunt. Gayunpaman, habang sila ay nasa siyam na pangunahing kontinente, nakita niyang hindi mabata ang pagiging tamad ni Daryl, at ayaw niyang palampasin ang pagkakataon nang marinig niya ang balita tungkol sa Grunt. Natigilan si Daryl nang makita niyang lumipad sa malayo si Prinsesa Dorothy nang hindi ito pinag-uusapan. Nanatiling kalmado si Jade Immortal at humigop ng alak habang sinabi kay Daryl, "Umalis ang prinsesa na iyon nang hindi sinasabi sa iyo. Mukhang mas mahalaga sa kanya si General Grunt kaysa sa iyo." Natarante si Daryl, "Senyor, nasabi ko na dati, isang pagkakamali ang kasal namin ni Prinsesa Dorothy. Normal lang na wala akong halaga sa kanya." Tumayo siya at naglakad papunta sa mga lalaking tulala pa rin. Tanong ni Daryl, "Hoy, kamusta ang mga kapamilya ng Carter?" Naisip niya na mabuti na pumunta si Prinsesa Dorothy upang iligtas si Grunt. Hindi niya kailangang makipaglaban kay Skylar. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya Carter. Daryl, sa sandaling iyon, napagtanto ng mga lalaki na ang lalaking katabi nila ay isang kilalang bayani mula sa siyam na pangunahing kontinente. Napatulala sila. Sa susunod na sandali, nagtanong ang isa sa kanila, "Sir, nabihag na ng hidden hero na sekta ang pamilya Carter. Nabalitaan kong dinala sila sa altar ng sekta. Ang sekta ng nakatagong bayani." Kumunot ang noo ni Daryl. Walang away sa pagitan ng pamilya Carter at ng hidden hero na sekta. Bakit kukunin ni Agatha ang pamilya Carter? Sa puntong iyon, hindi niya alam na si Agatha ay namatay, at siya ay naging isang scapegoat para sa kanyang kamatayan. Napakaraming tanong ang nasa isip niya, kaya hindi na siya nagpatagal at lumingon kay Jade Immortal.
Senyor, may importante akong aasikasuhin. Sa tingin ko, hindi muna kita makakasama sa ngayon. Pagkatapos, binayaran niya ang mga bayarin at handa nang umalis. Pinunasan ni Jade Immortal ang kanyang bibig at sinabing, "Tinire mo ako ng pagkain. Hindi ako makakaupo kung may problema ka. Fair na, sasamahan kita." Natuwa naman si Daryl. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang matakot sa Nine Heaven Emperor. Samantala, hindi nagtagal ay dumating si Prinsesa Dorothy malapit sa Five Poison na sekta kasama ang mga kabataan na nangunguna. Kahit gabi na, gusto ni Prinsesa Dorothy na makita agad si Grant, kaya hindi niya binalak na magpahinga. Pagkaalis ng binata, pumasok siya sa altar ng Five Poison na sekta. "Sino ka? Ang lakas ng loob mong pumunta sa altar of the Five Poison na sekta." "Wow! Ang gandang babae." Ang 5 lason na sekta ng mga disipulo sa patrol ay natagpuan si Prinsesa Dorothy pagdating niya sa pasukan. Sa isang segundo, nataranta sila sa kagandahan ni Prinsesa Dorothy. Kasing kahangahangang diwata ang kagandahan ng babaeng iyon. May magsasabing mas kaakit-akit siya kaysa sa mga diwata, lalo na ang balingkinitang baywang at mahahabang binti. Ang kanyang katawan ay perpekto. Hindi napansin ni Prinsesa Dorothy ang mga alagad na nakatingin sa kanya at nanatiling tuwid ang mukha. "Hayaan mo na si General Grant. Kung hindi, sisirain ko ang lugar na ito." Ang malamig na boses ni Prinsesa Dorothy ay narinig sa buong Five Poison na sekta. Matamis pero proud ang boses niya. Bilang anak ng Nine Heaven Emperor, ang kanyang katayuan ay hindi pangkaraniwan, at wala siyang pakialam sa isang hamak na sekta tulad ng Five Poison na sekta. Siya ay naroon upang iligtas ang espesyal na sugo ng rehiyon ng Diyos. Nagulat ang mga alagad at napalingon sa isa't isa. Hindi ba yun masyadong ambisyoso? Paano niya iligtas ang espesyal na sugo ng mag-isa? Nagalit si Prinsesa Dorothy nang walang sumagot sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang matinding aura ang lumabas sa kanyang katawan, at isang gintong sinag ang kumikislap. Pagkatapos, sumabog ang malalaking pinto sa altar, at napuno ng alikabok ang hangin. Napabuntong hininga ang mga disipulo, nagulat sila. Ang babae ay mukhang marupok, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nakakatakot. Paano niya masisira ang malalaking pinto sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang mga kamay? Biglang may lumitaw na 2 figure. Sina Skyler at Kendall iyon. "Sino ang nanggugulo dito?" Sigaw ni Kendall habang nakatitig kay Prinsesa Dorothy. Kasabay nito, tinaya ni Skyler si Prinsesa Dorothy mula ulo hanggang paa. Nanatiling tuwid ang mukha niya, ngunit tila curious ang mga mata niya. Kaakit-akit na babae. Kabanata 3957. Sa sandaling iyon, pinandilatan ni Prinsesa Dorothy si Skyler at malamig na sinabi, "Ikaw ba, Skyler Blanc?" Ngumisi si Skyler. "Tama. Iniisip ko kung saan nanggaling ang magandang babaeng ito." Habang nagsasalita siya, pinahahalagahan niya si Prinsesa Dorothy ng may think time sa kanyang mga mata. Ang magandang babaeng iyon ay may masiglang diwata na kaluluwa, mas malakas pa kaysa kay Grant. Mukhang may kakaiba siyang pagkakakilanlan, at hindi niya dapat pababayaan ang kanyang pagbabantay. Sa sandaling iyon, ang mga alagad ay nakatuon kay Prinsesa Dorothy, naghihintay ng kanyang sagot. Si Prinsesa Dorothy ay nagpatuloy sa pag-hover sa hangin, at ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. "Ako ang anak na babae ng Nine Heaven Emperor, Prinsesa Dorothy." "Ano, kayong lahat, kabilang si Skyler at ang mga disipulo ng Five Poison na sekta, ay natigilan." Ang magandang babaeng iyon ay nagmula sa isang prestihiyosong uri ng pamilya, siya ang anak ng Nine Heaven Emperor. Naging pin-drop na tahimik ang kapaligiran. Binalingan ni Prinsesa Dorothy si Skyler na may paghamak. "Ngayong nalaman mo na ang aking pagkatao, hayaan mo na si General Grant. Kung hindi, sisiguraduhin ko sa iyo ang isang malagim na kamatayan." Bilang anak ng Nine Heaven Emperor, siya ay malamig at mayabang. Hindi niya sineseryoso si Skyler at ang mga disipulo. Noong una, natigilan si Skyler, at pagkatapos ay nanunuya. Kung sa bagay, pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Prinsesa Dorothy, nabigla siya. Pagkatapos niyang kumalma ay napansin niyang nag-iisa ito, kaya gumaan ang loob niya. Gayunpaman, hindi ito pareho para kay Kendall. Ang yabang kaya, nagmamadali siyang sumulong at sumigaw,
Paano kung ikaw si Prinsesa Dorothy? Nasa siyegyam na pangunahing kontinente ka, hindi ang rehiyon ng Diyos. Sino ka para kumilos ng napakasama sa ating teritoryo? Biglang may lumabas na longsword sa kamay ni Kendall, at sa isang galaw, umakyat siya sa ere at itinutok ang longsword kay Prinsesa Dorothy. Siya ay hindi kailanman naging kaya matapang. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Prinsesa Dorothy, ang anak na babae ng Nine Heaven Emperor. Dahil si Skyler ang kanyang suportado at kasama ang pinakamakapangyarihang si Archfiend Antigonus sa ipinagbabawal na lugar, nakaramdam siya ng lakas ng loob. Hindi siya natatakot sa anumang bagay. Gaano Katie wala. Habang sumusugod si Kendall sa kanya, nakasimangot si Prinsesa Dorothy. May galit na nakasulat sa buong mukha niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang nagliliyab na liwanag ang bumungad. Kasunod nito, ang naglalagablab na liwanag ay sumabog sa mahabang espada ni Kendall, at isang malakas na kalabog ang tumunog. Napaungol siya nang itinapon siya ng 10 metro paatros at nabasag sa hagdan sa pasukan. Namutla ang mukha niya, nakakakilabot, nanginginig ang katawan ni Kendall sa gulat habang nakatitig kay Prinsesa Dorothy. Ang walang ingat, sabi ni Prinsesa Dorothy habang lumingon kay Skyler. Skyler Blanc, ito na ang iyong huling pagkakataon. Hayaan mo si General Grunt, o ipapapatay ko ang iba kasama mo. Hindi malakas ang boses niya, ngunit narinig ito sa buong altar ng sekta. Sandaling katahimikan lang ang namayani. Nagkatitigan ang mga alagad, at nanginginig sila sa takot sa mamamatay tao na aura ni Prinsesa Dorothy. Tatawa sana ang mga disipulo kung ibang tao iyon, ngunit si Prinsesa Dorothy ay anak ng Nine Heaven Emperor. Ang kanyang kapangyarihan ay napakahusay din. Natalo niya si Kendall sa isang galaw lang. Sumeryoso ang mukha ni Skyler. Iyon ang unang pagkakataon na binyantaan siya matapos simulan ng kanyang paglilinang. Isa pa, galing ito sa isang babae. Mabuti, napakahusay. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Prinsesa Dorothy. Mukhang napaka-confident mo. Tapos, may matututunan akong magandang leksyon ngayon. Pinaandar niya ang kapangyarihan ng kanyang malasakit na kaluluwa, bumangon sa himpapawid, at bumilis patungo kay Prinsesa Dorothy. Kabanata 3958. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Prinsesa Dorothy ay sumulong at nagsimulang makipag-away kay Skyler sa kalagitnaan ng hangin. Parehong nakita ang kanilang mga figure na lumilipad sa hangin pabalik-balik, na naging sanhi ng pag-vibrate ng hangin. Sa una, tiwala si Skyler, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot, naramdaman niyang may mali. Si Prinsesa Dorothy ay isang babae lamang, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay napakalupit. Sa sandaling iyon, matagumpay na nakuha ni Skyler ang kapangyarihan ng kanyang halimaw na kaluluwa, ngunit nabigo siyang talunin si Prinsesa Dorothy. Nang magsimulang magpanik si Skyler, nakita niya si Prinsesa Dorothy na iniunat ang kamay sa kanya. Mabagal ang pag-atake ng palad, ngunit sa isang kisap mata, nakarating na ito sa kanya, at hindi niya ito naiwasan sa oras. Siya retorted sa kapangyarihan ng kanyang masamang kaluluwa sa kanyang palad nang walang anumang iniisip. Nagbanggaan ang enerhiya sa kanilang mga palad, at tumunog ang isang malakas na boom. Kaagad, ang katawan ni Skyler ay sumuray-suray na paatros ng maraming hakbang sa ere, at nagbago ang kanyang mukha. Kahit na nakuha na ni Skyler ang kapangyarihan ng kanyang halimaw na kaluluwa, ilang buwan na lang ang nakalipas mula noon. Si Prinsesa Dorothy ay anak ng Nine Heaven Emperor, at siya ay naglilinang ng higit sa 1,000 taon. Hindi kailanman lalapit sa kanya ang kapangyarihan ni Skyler. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Skyler ng paninikip ng dibdib. Matapos patatagin ang kanyang katawan, lumingon siya para tingnan si Prinsesa Dorothy na may galit. Siya nga ay anak ng Nine Heaven Emperor, at ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki. Bumagsak si Skyler sa lupa sa gulat at galit at sinigawan ang mga disipulo ng Five Poison na sekta. Bakit nakatayo ka pa dyan? Kumilos ka at ibaba mo siya. Naisip niya na dapat niyang ubusin muna ng mga disipulo ng Five Poison na sekta ang kanyang kapangyarihan. Slam! 10,000 ng Five Poison na sekta elites ang nag-activate ng kanilang internal energy at pinalibutan si Princess Dorothy sa hangin. Hindi nilayon ng mga elite na iyon na labanan si Prinsesa Dorothy.
Gayunpaman, wala silang magagawa kundi sundin ang utos ni Skyler. Pinadala mo ba ang iyong mga tao dahil lang sa nabigo kang matalo ako ng mag-isa? Parang hinamak si Prinsesa Dorothy nang palibutan siya ng mga ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang enerhiya ng kanyang diwatang kaluluwa ay lumikha ng isang puting longsword. Itinutok niya iyon sa mga lalaki. Hinawakan ni Prinsesa Dorothy ang puting longsword sa kanyang kamay habang maganda niyang ginagalaw ang kanyang katawan. Sa tuwing maglulunsad siya ng isang pag-atake, matatalo nito ang 10 sa mga disipulo sa lupa. Pagbaba nila ay namutla sila at nanghihina. Sa loob ng ilang paghinga, natalo niya ang halos ilang libo sa kanila. Pagmamasid sa gilid, si Kendall ay nagalit at nataranta sa parehong oras. Sinabi niya sa mahinang boses, "Sect Master, hindi ito maaaring magpatuloy ng masyadong matagal." Seryoso ang mukha ni Skyler, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, malamig niyang sinabi, "Dalhin mo rito si Grunt." Dahil hindi niya kayang talunin si Prinsesa Dorothy, naisip niyang maaari niya itong pagbabantaan ng ungol. Kaagad, binigyan ni Kendall ang utos sa mga disipulo na dalhin si Grunt sa pasukan. Si Skyler ay sumugod kay Prinsesa Dorothy at sinabing, "Tumigil ka. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan." Hindi agad tumigil si Prinsesa Dorothy, dahan-dahan siyang lumingon kay Skyler. Sa kanyang tuwa at pagtataka, nakita niya ang isang mahinang figure sa tabi ni Skyler at ng mga disipulo. Ito ay si Grunt. Nakagapos ang kanyang mga paa, at mapotla ang kanyang mukha. Ang kanyang gintong baluti ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo. Siya ay disoriented at mahina, hindi katulad ng marilag na imahe na palagi niyang taglay. Nadurog ang puso ni Prinsesa Dorothy nang makita siyang ganoon, at lalo siyang nagalit. Bilang isang espesyal na sugo at isang kilalang commander mula sa makajos na rehiyon, pinahirapan ni Skyler. Si Grunt, Prinsesa, napasigaw si General Grunt habang siya ay nabigla at tuwang. Tuwa nang makita si Prinsesa Dorothy. Kaagad pagkatapos noon, tumingin siya sa ibaba at nakaramdam ng hiya. Hindi lang siya bunihag ni Skyler bilang commander ng makajos na rehiyon, pero higit sa lahat, nakita siya ng kanyang matalik na iniirog noong siya ay nasa pinakamababa. Iyon ay lubhang nakakahiya para sa kanya. Kabanata 3959. Bukod sa hiya, nadismaya rin si General Grunt. Anong nangyari? Hindi ba dapat ikasal ang prinsesa kay Daryl? Bakit siya nasa Siyam na pangunahing kontinente biglaan? General Grunt, nandito ako para iligtas ka, sigaw ni Prinsesa Dorothy. Pagkatapos, nagsimula siyang lumipad pababa. Biglang umungol si Skyler at itinaas ang kamay sa itaas ng ulo ni General Grunt. Prinsesa Dorothy, tumigil ka. Kung hindi, sisirain ko ang kaluluwa niyang diwata. Napahinto si Prinsesa Dorothy habang nanginginig ang kanyang katawan. Nais niyang mapatay niya si Skyler sa isang iglap, ngunit hindi siya nang ahas na maging walang ingat. Paano niya mapapanood ang pagkamatay ng mahal niya sa buhay? Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Prinsesa Dorothy sa realidad at sumigaw, "Bitawan mo siya." Ngumisi si Skyler at tinitigan si Prinsesa Dorothy na mukhang kinakabahan. "Prinsesa, masyado kang nag-aalala kay General Grunt. Siya ba ang iyong manliligaw?" Namula ang mukha ni Prinsesa Dorothy at sumagot, "Pwede bang itigil na ang kahibangan? Ano ba ang gusto mo sa akin para pakawalan ko siya?" "Prinsesa, huwag kang mag-alala." Sumimangot bigla ang mukha at nag-isip si Skyler. "Bakit hindi mo ako binibigyan ng favor? Kung magagawa mo iyon, pagkatapos ay pakakawalan ko si General Grunt." "Anong favor?" Kumunat ang noo ni Prinsesa Dorothy. "Napakasimple lang. Sa isang araw, dalhan mo ako ng lalaking puro yang katawan. Kung kaya mo, pakakawalan." "Kuna siya," mahinahong sabi ni Skyler habang nakangisi at may tusong tingin sa mga mata. Matapos lamunin ni Archfiend Antigonus ang purong yin na katawan ni Agatha, kulang pa rin siya sa purong katawan ng yang para ibalik ang kanyang katawan ng tao. Gayunpaman, matapos hanapin ang lahat ng Siyam na pangunahing kontinente, nabigo si Skyler na makahanap ng isa pang purong katawan ng yang at nabagabag siya sa bagay na iyon. Habang gumagawa ng eksena si Prinsesa Dorothy sa Five Poison na sekta, naisip niyang magagamit niya ito para mahanap ang dalisay na katawan ni Yang. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak na babae ng Nine Heaven Emperor at may maraming supernatural na kapangyarihan.
Dapat mahanap niya ang purong katawan ni Yang. Higit sa lahat, bilang anak ng Nine Heaven Emperor, sakaling malantad ang insidente ng paghahanap niya ng purong katawan ng Yang para kay Archfiend Antigonus, tiyak na masisira ang reputasyon ng makadiyos na rehiyon. Kumunat ang noo ni Prinsesa Dorothy at saka pumayag. Okay, gagawin ko. Hindi niya alam na ang dalisay na katawan ng Yang ay gagamitin upang maibalik ang katawan ng tao ni Archfiend Antigonus. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ni General Grunt at papayag siya sa anumang kondisyon. Prinsesa, hindi. Ang dalisay na katawan ng Yang ay magpapanumbalik ng katawan ng tao ni Archfiend Antigonus at iyon ay hindi maliit na bagay. Kapag siya ay isilang muli, ang kapahamakan ay dadalhin sa atin, sumigaw si General Grunt. Kumurot ang mukha niya at kinakabahan siya habang nagsasalita. Bilang isang espesyal na sugo mula sa makadiyos na rehiyon, alam niya ang kahalagahan ng Archfiend Antigonus. Natigilan si Prinsesa Dorothy nang matuklasan ang purong katawan niyang na para kay Archfiend Antigonus. Sumigaw si General Grunt, Prinsesa, iwan mo ako at magulat sa kanyang kamahalan. Iniwan ni Archfiend Antigonus ang Devil-Sealed Mirror. Kapag siya ay pinagsama sa isang purong yin at yang na katawan, siya ay ipanganak na muli. Iyan ay mas mahalaga kaysa sa aking buhay. Ang kaligtasan at mas mahalaga ang kapayapaan ng mga tao. Habang nagsasalita siya, napuno siya ng halo-halong emosyon. Batid niyang kahit na iligtas ni Prinsesa Dorothy, hinding-hindi sila magkakasama. Higit pa rito, hindi siya patatawarin ng Nine Heaven Emperor sa pagliligtas ng kanyang buhay. Kapalit ng pagpayag na maipanganak muli si Archfiend Antigonus. Gayunpaman, umiling si Prinsesa Dorothy at humikbi. Hindi, General Grunt, bakit hindi mo maintindihan? Ano ang layunin ng buhay ko kung patay ka? Lumingon siya kay Skyler. Tandaan mo ang iyong pangako. Dadalhin kita ng dalisay na katawan ng Yang at bibitawan mo si General Grunt. Kabanata 3960. Tumawa si Skyler at tumango. Don't worry, I am a man of my word. Half day na lang ang natitira mo. Good luck. Walang pag-aalinlangan, tumango si Prinsesa Dorothy at sinabi kay General Grunt, huwag kang mag-alala, ilalabas kita dyan. Pagkatapos, tumalikod siya at nawala sa kalangitan ng gabi. Prinsesa, ang tanga mo. Naantig at balisa si General Grunt. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalalim na pagmamahal si Prinsesa Dorothy para sa kanya na labag sa kanyang mga prinsipyo para iligtas siya. Samantala, sa main hall ng Jade Fairyland sa Godly Region, ang Nine Heaven Emperor ay nakaupo na may nakasulat na pag-aalala sa buong mukha niya. Ito ay dapat na araw ng kasal nina Daryl at Princess Dorothy, ngunit ang Nine Heaven Emperor ay hindi natuwa tungkol dito. Hindi niya kailanman nagustuhan si Daryl. Para lang sa reputasyon kaya pumayag siyang ipakasal si Prinsesa Dorothy kay Daryl. Paano siya magiging excited sa kasal? Isa, hindi maitago sa mukha ni Empress Heidi, na nakaupo sa tabi niya, ang saya. Hindi tulad ng Nine Heaven Emperor, siya ay nasa sabikat na siyahan sa kasal ng kanyang anak na babae. Ito ay napakahusay talaga. Pagkatapos ay napansin niya ang Nine Heaven Emperor na mukhang malungkot at inaliw siya. Kamahalan, dapat kang maging masaya para sa aming anak sa halip na makaramdam ng pagkabigo. Pagkatapos noon, isang maid ang nagmamadaling pumasok sa kwarto, mukhang naguguluhan. Nako, hinihingal at pawis na pawis ang dalaga. Lumala ang mood ng Nine Heaven Emperor. Bakit ka nagpapanik? Anong meron? Halos mapaluha ang dalaga at sinabi sa nanginginig na boses habang nakaluhod, kamahalan, nang maghain ako ng pagkain sa prinsesa, natuklasan kong walang laman ang kanyang silid at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pinagpawisan ang dalaga at idinagdag, pagkatapos, pumunta ako sa silid ng Jade Dragon Prince Consort at nakita kong wala rin siya doon. Parehong nagbago ang mukha ng Nine Heaven Emperor at Empress Heidi. Araw na raw ng kasal nila kinabukasan. Bakit sila nawala? Mabilis na kumunat ang noo ni Empress Heidi at tinanong ang kasambahay, hindi mo ba binabantayan ang mga pinto nila? Tell me, nasaan na si Daryl at ang prinsesa? Nanginginig ang dalaga. Sinuri namin ang kanilang mga silid at ang mga lugar na malapit ngunit walang bakas ng mga ito. Para silang nawala sa hangin. Nawala sa manipis na hangin. Natarante si Empress Heidi at naging blanko ang kanyang isip.
Sumimangot ang Nine Heaven Emperor at mukhang madilim. Si Jade Fairyland ay palaging binabantayan ng husto, kaya paano sila mawawala sa hangin? Iyong kamahalan, si Daryl ang Nine Heaven Sage. Maaring iniwan niya ang Jade Fairyland nang walang nakakaalam. Marahil, dinala niya si Dorothy sa siyam na pangunahing kontinente, sabi ni Empress Heidi matapos suriin ang sitwasyon. Nagalit ang Nine Heaven Emperor at hinampas ang mesa. Basura, ito ay talagang maruming gawain. Pagkatapos ay sinigawan niya ang Grand Weapon, ito ay isang utos. Si Master Mag-Era ay mamumuno sa isang tropa ng 500,000 sundalo sa siyam na pangunahing kontinente. Dapat ibalik sina Daryl at Princess Dorothy. Galit na galit siya. Anuman ang dahilan ng pag-alis nilang dalawa, paano sila magiging irresponsible sa isang bagay na napakahalaga tulad ng kanilang kasal? Kung hindi niya maibabalik ang mga ito, seseryosohin pa ba siya at paano siya maghahari sa rehiyon ng Diyos? Oo, kamahalan. Dahil sa matinding galit, sabay-sabay na sumagot ang Grand Weapon at agad na kumilos. Sa pangunahing balwagan ng Hidden Hero na sekta, pinag-uusapan ni Veron, Elder Wind, at iba pa kung paano mahawakan si Daryl. Tapos, napuno ng kaba ang maselang mukha ni Veron. Isang araw na ang nakalipas pero wala pa ring balita kay Daryl. Umalma si Elder Wind at sinabing, Sect Master, huwag kang mag-alala. Ang buong pamilya Carter ay nasa ating bihag. Pastahan tayo, dadating si Daryl nang wala sa oras. Tama, kapag nagpakita si Daryl, hindi na siya aalis dito ng buhay. Idinagdag niya, biglang, 2 figure ang bumaba sa lupa sa bilis ng liwanag. Sila Daryl yun pati na rin si Jade Immortal. Agad na sumugod si Daryl matapos malaman na ang pamilya Carter ay banihag ng Hidden Hero na sekta. Kabanata 3961. Natigilan ang lahat sa pangunahing bulwagan nang makita si Daryl. Napapanahon nga ang kanyang hitsura dahil pinag-uusapan lang siya ng mga ito. Gayunpaman, hindi nila alam kung sino ang matanda sa tabi niya. Hindi pa nila siya nakita noon. Ilang saglit pa, ang ungol ni Elder Fire kay Daryl. Daryl, kasuklam-suklam na tao. Ang lakas naman ng loob mong magpakita pa dito. Pinatay mo ang dating sect master natin at ngayon ay pagbabayaran mo ito. Natarante si Daryl habang nakatitig kay Jade Immortal. Pinatay ko si Agatha. Kailan yun nangyari? Nilingan ni Daryl si Veron na nakaupo. Namatay ang mama mo. Anong nangyari? Daryl, itigil mo na ang pagpapanggap. Bumalik sa altar ng 5 poison na sekta, nakasuot ka ng isang lalaking nakaitim at hinikayat ang aking ina sa likod ng burol at itinulak siya palabas ng bangin. Kung tawagin mo ang iyong sarili na bayani ng siyam na pangunahing continent, ikaw dapat ang kina ng mga bagay na ginawa mo, galit na sabi ni Veron. Naguguluhan si Daryl. Kailan siya pumunta sa 5 poison na sekta? Kailan siya nagbihis ng lalaking nakaitim? Pinilit niyang ngumiti at sinabing, sa totoo lang, nasa makajos na rehiyon na ako nitong buong oras at hindi pa ako nakakapunta sa 5 poison na sekta. Sigurado akong may nag-set up sa akin. Tumahimik ka. Hinampas ni Elder Fire ang mesa at ninitian si Daryl. Tigilan mo na ang pagtatanggol sa sarili mo. Nakita mismo ng sect master natin. Ano pa ba ang masasabi mo? Hindi natin dapat sayangin ang ating oras sa isang walang hiyang disipulo. Ngayong nagpakita na siya sa sarili, patayin natin siya at bigyan ng hustisya ang ating dating sect master. Oo, patayin mo siya. Pinapuna ng mga tao sa pangunahing bulwagan si Daryl. Na-verify ni Veron na ang pagkamatay ni Agatha ay isang homicide. Walang pagkakamali tungkol dito. Hindi pinansin ni Daryl ang kanilang sigawan at pagmumura. Ang layunin ng pagpunta niya sa Hidden Hero na sekta ay para malaman ang kinaroroonan ng pamilya Carter. Huminga siya ng malalim at tinanong si Veron, may Hidden Hero na sekta ba ang pamilya Carter? Mukha siyang kalmado, pero sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng kaba. Siya ay inakusahan ng pagpatay kay Agatha. Dahil sa matinding away, may nangyari sa pamilya Carter kung makakasama sila sa Hidden Hero na sekta. Tama, pinatay mo ang aking ina. Ano ang mali sa pagdukot ko sa iyong pamilya? Iniwan ko sila sa ilalim ng lupa sa likod ng burol. Ito ay ang kritikal na panahon ng pagtatanim ng kaliskis na dragon sa ilalim ng lupa. Ang iyong pamilya at ang iyong sinumpaang kapatid ay naiwan lang ang kanilang mga bungo sa ngayon,
Itinaas ni Veron ang kanyang baba at malamig na sinabi. Nagbago ang mukha ni Daryl at naging boiling mad siya. Gaano kalupit si Veron sa pagtapon ni Chester at ng iba pa sa ilalim ng lupa. Ang mga scaled dragon sa ilalim ng lupa ay malapit nang mag-evolve sa mga dragon at ang kanilang mga kapangyarihan ay magiging kakilakilabot. Balak ni Daryl na tumakbo palabas ng pangunahing bulwagan para iligtas si Chester at ang iba pa. Gayunpaman, bago pa man siya makatalikod, si Elder Fire ay umungol, at hindi nagtagal, napalibutan si Daryl. Tigilan mo siya, bago iligtas ang iba, isipin mo kung paano mo ililigtas ang iyong sarili. Sumigaw si Elder Fire. Si Elder Fire at ang iba pa ay naglabas ng kanilang panloob na enerhiya. Nanatiling kalmado si Daryl at tumingin kay Veron. Uulitin ko ang sarili ko. Hindi ko pinatay ang nanay mo. Nagmamakaawa ako, hayaan mo akong makita si Chester at huwag kang mag-alala. Malalaman ko rin ang totoo sa pangyayaring iyon. Ngumisi si Veron. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa isang salita na sinasabi mo? Walang paraan na mapapatawad kita sa pagkitol sa buhay ng aking ina. Pumunta ka na sa impyerno. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Swoosh! Biglang sumugod si Elder Fire at ang iba pa patungo kay Daryl. Kumunat ang noo ni Daryl at nakaramdam ng sobrang kaba. Kung tutusin, ayaw niyang makipag-away sa hidden hero na sekta. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, kailangan niyang kumilos upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa puntong iyon, isang figure ang lumitaw at tumayo sa harap ni Daryl. Si Jade Immortal iyon. Huminto si Elder Fire at ang iba pa at tumutok kay Jade Immortal. Kaibigan ko, huwag kang makialam sa alitan namin ni Daryl. Hindi ka namin gustong saktan, sabi ni Elder Fire. Kabanata 3962. Tiningnan ni Elder Fire si Jade Immortal ng may paghamak. Bagamat may espesyal na alindog si Jade Immortal, wala siyang reputasyon sa siyam na pangunahing kontinente at itinuring siya ng lahat bilang walang tao. Hindi naman naabala si Jade Immortal at pasimpleng iwinagayway ang kanyang kamay. Huwag na tayong mag-away. Naniniwala ako na hindi lang ito pagkakaunawaan. Tumingin siya kay Daryl at nagpaliwanag, ang araw bago kahapon, nagkita kami ni Daryl sa Jade Fairyland sa makadiyos na rehiyon. Tapos, sabay kaming bumalik sa siyam na pangunahing kontinente. Bago pumunta sa hidden hero na sekta, nakasama ko na siya. Sa sinabing iyon, sa tingin mo paano siya magkakaroon ng oras para patayin ang iyong dating sect master? Sumimangot si Elder Fire at lumingon kay Veron at sa iba pa. Saan nanggaling ang matandang ito? Pagkatapos ay sinabi ni Elder Wind kay Jade Immortal, sabi mo, nakilala mo si Daryl sa makadiyos na rehiyon. Oo, tumanggo si Jade Immortal na may diretsyong mukha. Nagbago ang mukha ni Elder Wind. Sa madaling salita, isa kang opisyal mula sa makadiyos na rehiyon, nagtatrabaho para sa Nine Heaven Emperor. Ang Nine Heaven Emperor ang pinuno ng buong rehiyon ng Diyos. Dapat bang maging subordinate ng Nine Heaven Emperor ang sinumang nagmula sa makadiyos na rehiyon? Napakamot ng ulo si Jade Immortal at sinabing, nalilito, huwag na nating pag-usapan ang Nine Heaven Emperor. Gayunpaman, kilala ko ang amo ng kanyang kamahalan. Tama siya, nang maglakbay ang sinaunang ninuno sa lugar na lampas sa siyam na langit, nakilala niya si Jade Immortal at naging magkaibigan sila. Sa sandaling iyon, natarante si Daryl at napatitig kay Jade Immortal. Nakipagkaibigan siya sa sinaunang ninuno. Batid niya ang katayuan ng sinaunang ninuno sa rehiyong makadiyos. Siya ang master ng Nine Heaven Emperor at Goddess Nua at lahat ng iba pang mga Diyos ay titingin sa kanya. Hindi ba mahalaga na magkaroon ng pakikipagkaibigan si Jade Immortal sa Ancient Ancestor? Bulalas ni Elder Fire at ng iba pa habang nakatitig kay Jade Immortal ng may puot at galit. Ang hidden hero na sekta ay palaging may sama ng loob laban sa makadiyos na rehiyon. Si Jade Immortal ay itinuring ding kaaway ng hidden hero na sekta dahil kaibigan niya ang Ancient Ancestor. Galit na tinitigan ni Elder Fire si Daryl. Ang lakas ng loob mo. Hindi na nakakapagtaka na pinasok mo ang hidden hero na sekta ng mayabang. Halatang-halata naman na ang makadiyos na rehiyon ay sinusuportahan ka pailalim. Panipi, Daryl, sa tingin mo ba magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang sa may tulong ka sa makadiyos na rehiyon? Minamaliit mo ang hidden hero na sekta. Malamig na sabi ni Veron.
Sa pagtingin sa sitwasyon na lumalala, si Daryl ay naging bigo. Sectmaster, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Tayo'y simulan na ang pag-atake. Kung hindi natin sila mahuli ng buhay, papatayin na lang natin sila. Sumigaw si Elder Fire kay Veron. Kaagad pinaandar niya ang kanyang panloob na enerhiya at itinaas ang kanyang kamay. Isang apoy ang sumiklab patungo kay Jade Immortal. Nakita iyon ni Daryl at Akmang. Susugurin upang harangan ito bago ito makarating kay Jade Immortal. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jade Immortal at tumingin kay Elder Fire habang nakataas ang kanyang kilay. Bakit ang lakas ng loob mong maglaro ng apoy sa harapan ko ra? Napakalayo mo para maging kwalipikado na gawin iyan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sumugod patungo sa apoy at sa isang kisap mata, napatay ang apoy. Si Elder Fire at ang lahat ay natigilan nang makita nila ang nangyari. Gaano katikat ang kanyang kapangyarihan? Napatay ba niya ang apoy ni Elder Fire sa isang hininga lang? Nililinang ni Elder Fire ang fire attribute mula pa noong bata pa siya at nakamit niya ang pinakamataas na pag-aaral ng apoy. Nagtaglay pa siya ng Enchanted Flame, na nagre-ranggo sa ika-6 sa mundo, na tinatawag na Titan Open Flame. Pinatay lang ng matandang iyon ang apoy ni Elder Fire. Napakagaling. Sino ang maniniwala kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata? Sa wakas, umiwas si Elder Fire dito at pinandilatan si Jade Immortal, may kaunting kakayahan ka. Eto pa, pagkatapos ay sumabog siya sa lakas at lumipad patungo kay Jade Immortal. Umiling si Jade Immortal at tuwang-tuwang sinabi, ang sanggit mo. Hindi nakakatuwang makipag-away sa iyo. Pagkatapos ay itinuro niya si Elder Fire at sumigaw, tumigil ka. Kabanata 3963. Nanlamig si Elder Fire sa kanyang gulugod at nang tumama sa kanya ang di nakikitang puwersa, nanginginig ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Tapos, may tumunog sa ulo niya at damilat siya at si Jade Immortal ay gulat na gulat pa rin. Kulang na lang itaas niya ang kamay para ma-freeze siya. Paano niya nagawa iyon? Kasabay nito, natulala rin si Daryl at namangha kay Jade Immortal. Iyon ba ang maalamat na air acupuncture? May mga kwento na kapag ang isang magsasaka ay nakamit ang isang napakataas na antas, maaari nilang maparalisa ang kanilang mga kaaway nang hindi malapit sa kanila. Gayunpaman, ang kasanayang iyon ay umiiral lamang sa mga sinaunang talaan ng libro, kahit na ang mga Diyos. Sa rehiyon ng Diyos ay hindi magsasanay ng ganoon. Sinong mag-aakalang masasaksihan nila ito mula kay Jade Immortal? Si Elder Wind at ang iba ay nataranta. Paano ma-acupuncture si Elder Fire bago pa man siya makalapit kay Jade Immortal? Paano kaya iyon? Namula ang mukha ni Veron sa gulat at napasigaw siya, attack. Pagkatapos ng halos 10,000 taon, kung ang hidden hero na sekta ay hindi man lang matalo ang isang matandang lalaki, paano nila mananatili ang isang foothold sa siyam na panguanhing kontinente? Kaagad, si Elder Wind at ang iba pa ay kinasuhan si Jade Immortal. Natatawang umatras si Daryl. Normally, magpapatulong sana siya, ngunit matapos masaksihan ang kadakilaan ng kapangyarihan ni Jade Immortal, nagpasya siyang umatras. Ngumiti si Jade Immortal at bumantong hininga. Habang itinataas niya ang kanyang kanang kamay, ang hindi nakikitang enerhiya ay gumalaw mula sa bawat direksyon. Agad, si Elder Wind ay natakpan ng enerhiya at nanlamig. Ang pangunahing bulwagan ng altar ay pin-drop na tahimik. Lahat, kasama sina Veron at Elder Wind, ay nataranta. Laking gulat nila, napakalakas ng matanda. Napakarami sa kanilang ngunit walang sinuman sa kanila ang nakalapit sa kanya upang mahipo ang kanyang damit. Talagang malayo sila sa kwalipikadong makipaglaban sa kanya. Paano nila ipagpapatuloy ang laban? Saka ngumiti si Daryl at gamaan ang loob niya. Naisip niyang kailangan niyang sumabak sa isang mahirap na laban para mailigtas si Chester sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng burol. Sinong mag-aakalang madaling talunin ni Jade Immortal si Veron at ang iba pa? Nakaramdam ng pananabik, sinugod ni Daryl si Jade Immortal at hinawakan ang kanyang kamao. Salamat, Master, sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman. Ililibre mo ako ng isang masarap na pagkain. Ako naman ang tutulong sa iyo, nakangiting sabi ni Jade Immortal. Tumawa si Daryl at pumasok sa main hall.
Pagkatapos, naglakad siya patungo sa bawal na lugar sa likod ng burol kasama si Jade Immortal na nakasunod sa likod. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ilalim ng lupa sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng burol. Nakahinga ng maluwag si Daryl matapos makita ang kanyang nakita. Sa ilalim ng lupa, ang kaliskis na dragon ay nakahiga sa lupa at sa tabi nito ay si Chester at ang iba pa. Sila ay kalmado at naglilinang. Upang makabawi, wala sa kanila ang nasugatan. Tuwang-tuwa si Daryl habang tumatakbo pababa. Chester, Yvette, sigaw niya habang papalapit sa kanila. Nang marinig ang malakas na sigaw na iyon, mabilis na nagmulat ng mga mata sina Chester, Yvette, Zoe, at ang iba pa at excited silang makita si Daryl. Daryl, 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 nagtipon-tipon ang lahat at hindi nila maitago ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Mabilis na ipinasa ni Daryl ang glazed water kay Dax. Dax, matagumpay kong nakuha ang glazed water. Dapat uminom kayo ninyo ngayon. Si Chester at ang iba ay nasa sabik na makita ang glazed na tubig. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Dax at Neil ang glazed water. Kaagad, naramdaman nilang naging magaan at transparent ang kanilang mga katawan. Tapos, sabay na sumimangot sina Dax at Neil habang naglalabas ng dagwang uod ang bawat isa sa kanila. Ang mga uod ay kasing laki ng isang nail bed at ang kanilang mga katawan ay puno ng dugo. Ito ay ang mga bloodworm na lumalamon sa kaluluwa. Kabanata 3964. Hindi nagtagal, ang dalawang dugo na lumalamon sa kaluluwa ay naging fog ng dugo at nawala sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Ginagawa talaga ni Skylar Blanc. Pakiramdam ko may hindi tama saglit. Kinuyam ni Dax ang kamao at mabangis na sabi. Tapos, lumapit si Chester at bumulong kay Daryl. Daryl, hindi ka napigilan ng hidden hero na sekta nung bumaba ka dito. May tumulong sa akin. Walang magagawa sa akin ang hidden hero na sekta, nakangiting sabi ni Daryl. Natigilan sina Chester, Yvette, at ang iba pa. Sa sandaling ito, isang figure ang bumaba mula sa langit. Si Jade Immortal iyon. Nang makita si Jade Immortal, ngumiti si Daryl at nagmamadaling ipinakilala. Siya sa lahat, Chester, Yvette, ito ang lalaking sinasabi ko. Pagkatapos ay ikinwento ni Daryl kung saan nanggaling si Jade Immortal. Matapos malaman na ang matandang ito ay isang bathala, ilang saglit, natigilan ang lahat at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Matapos maiwang walang imak ng mahigit 10 segundo, kumalma si Chester at ang iba pa at isa-isang binati si Jade Immortal at the same time, sa puso nila, masaya silang lahat para kay Daryl na naging makapangyarihan siyang kaibigan. Pagkatapos, biglang napaisip si Daryl at nagtanong, ano ang nangyari? Bakit sa tingin ng hidden hero na sekta na pinatay ko si Agatha? Nang marinig ang tanong, nagtinginan si Chester at ang iba pa na nagtataka. Sa sumunod na segundo, bahagyang kinagat ni Yvette ang kanyang labi at sinabing dahan-dahan, sinala ko na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Skylar. Noong panahong iyon, kinubkob tayo ng Heavenly Alliance, at pagkatapos ay lumitaw si Skylar kasama ang hidden hero na sekta. Sa susunod na ilang minuto, ipinaliwanag niya ng detalyado ang sitwasyon. Malungkot ang mukha ni Daryl, at puno ng galit ang kanyang puso. Mayroong iba't ibang mga palatandaan na si Skylar ang naging sanhi ng pagkamatay ni Agatha. Iniisip ni Skylar ang inislang ni Daryl. Una, kinuha ni Skylar si Debre gamit ang kasuklam-suklam na paraan, at pagkatapos ay ginamit niya ang bloodworm na lumalamon sa kaluluwa para kontrolin sina Dax at Neil. Ngayon, sinisisi niya si Daryl sa pagpatay kay Agatha. Daryl, huwag mo na masyadong isipin. Ito lang ang ginawa ni Skylar. Simula nang bumalik ka, sabay nating patayin ang 5 Poison Sect at hulihin natin si Skylar ng buhay. Pagkatapos ay mabubunyag ang katotohanan, sabi ni Dax. Tumango si Chester at sinabing, oo, si Skylar ang may kasalanan at hindi natin siya pwedeng pabayaan na hindi maparusahan. Huminga ng malalim si Daryl at bumulong sa sarili. Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, okay. Punta tayo sa 5 Poison na sekta. Pagkasabi nito ay aalis na sana siya ng kuweba kasama ang iba. Gayunpaman, si Jade Immortal, na natahimik, ay biglang nagsabi, teka. Naging seryoso ang dating mapaglaro niyang ugali. Napakaraming bagay ang pinaplano ni Skylar ng palihim. Siguradong pinaghandaan niya. Kung hahanapin niyo siya ng ganito,
natatakot ako na hindi niyo siya mahuli, at mahulog kayo sa bitag niya. Naramdaman ni Daryl na may kabuluhan ang sinabi ni Jade Immortal at mabilis na nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Madaling pinatigil ni Jade Immortal si Elder Fire at ang mga utos, kaya hindi sila makagalaw. Gulat na gulat ang lahat sa oras na iyon. Hinangaan ni Daryl ang ginawa ng Immortal, at sa pagkakataong ito, nang magsalita si Immortal, mabilis siyang humingi ng payo ng mapagkumbaba. Bulong ni Jade Immortal sa sarili at dahan daw ang sinabi, hayaan mo akong gumawa ng panghuhula. Pagkatapos magsalita, lumuhad siya sa lupa, pumitas ng ilang bato, at nagsimulang manghula. Nang makita ang eksenang ito, nabigla si Daryl. Ang panghuhula ni Jade Immortal ay tila simple, ngunit ito ay may mga nakatagong lihim. Pamilyar si Daryl sa sining ng panghuhula dahil ang Ghost Valley Sage ay isang sikat na master ng divination. Masasabing ang mga nagawa ni Ghost Valley Sage sa sining ng panghuhula ay walang kapantay sa buong siyam na pangunahing kontinente sa loob ng ilang libong taon. Gayunpaman, natuklasan ni Daryl na si Jade Immortal ay mas sanay sa sining ng panghuhula kaysa sa Ghost Valley Sage. Nang gulat na gulat pa si Daryl ay natigilan din si Chester at ang iba pa roon. Ano ang ginagawa ni Jade Immortal? Nagtataka si Chester na puno ng pagdududa ang ulo. Gayunpaman, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Kabanata 3965. Makalipas ang ilang minuto, pumalakpak si Jade Immortal, tumayo at ngumiti kay Daryl. Haha, tapos na. Walang silbi ang pagpunta mo sa Five Poison na sekta ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon ay pumunta sa Holy Saint na sekta ng kontinente ng Hilagang Mona. Iligtas si Raymond at ang Saint Master ng Holy Saint na sekta. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Daryl, at medyo natarante siya. Medyo natarante rin si Chester at ang iba pa. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Jade Immortal at nagpatuloy, nakita ko mula sa hexagram na binyantaan ni Skylar si Prinsesa Dorothy at hiniling sa kanya na hulihin ang isang tao na may purong katawan ng yang upang tulungan si Archfiend Antigonus na muling ihubog ang kanyang katawan. Kanina, natagpuan ni Prinsesa Dorothy ang Agus. Ang Sect Master, si Raymond, ay may dalisay na katawan ng yang. Nagulat si Daryl sa narinig. Si Chester at ang iba ay nakatitig kay Jade Immortal na nakakaramdam ng pagkagulat. Ang lahat ng mga sitwasyong ito ay maaaring kalkulahin dahil ang pamamaraan ng panghuhula ni Jade Immortal ay napakalakas. Sa wakas, nag-react si Daryl, tumingin sa mga tao at sinabing, dahil sinabi ni Jade Immortal, dumiretso tayo sa Holy Saint na sekta. Ang muling pagsilang sa Archfiend ay hindi isang maliit na bagay, at hindi ito dapat ipagpaliban kahit isang sandali. Nang matapos siyang magsalita, umiling si Jade Immortal at sinabing, hindi sila makakapunta, kailangan mong pumunta ng mag-isa. Natigilan si Daryl, bakit? Pagkatapos, itinuro ni Jade Immortal ang hexagram sa lupa at makahulugang sinabi, napakalinaw ng hexagram. Kung pupunta ka ng mag-isa, maaari mong gawing swerte ang malas. Kung dadalhin mo sila, ikaw ay walang hanggan na mapapahamak. Samantala, tumingin siya kay Chester at sa iba pa at nagpatuloy, ilang araw na kayong nakikipaglaban, at pagod na kayo. Pinakamabuting manatili dito at gumaling. May isang kaliskis na dragon dito, kaya huwag mag-alala kaligtasan. Tumanggo si Daryl, naniniwala sa sinabi ni Jade Immortal, ngunit nag-alala si Chester at ang iba pa. Lumapit si Yvette, hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha habang sinasabi niya kay Jade Immortal, kailangan ba talagang pumuntang mag-isa si Daryl? Posible bang nagkamali ka? Natuwa si Jade Immortal. Mali. Pagkatapos, hinaipan niya ang kanyang balbas at sumigaw, dahil dalubhasa ako sa panghuhula, hindi ako kailanman nagkamali, batang babae. Kailangan mong tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Bagamat matanda na si Jade Immortal, palagi niyang pinanatili ang kanyang pagiging urchin. Nang makita niyang hindi siya pinaniwalaan ni Yvette, nabalisa siya. Si Yvette ay maliksi at nag-iisip na parang detective, kaya kapag may na-encounter siyang hindi niya maintindihan, magtatanong siya ng walang katapusang. Sabi mo hindi nagkakamali, tapos sabihin mo sa akin, bakit kung magkasama tayo ay mapapahamak pero mag-isa siyang magdadala may magandang kapalaran? Tanong niya, napatingin si Chester at ang iba pa kay Jade Immortal.
Mukhang napahiya si Jade Immortal, napakamot ng ulo at sinabing, ito. Hindi ko masabi ang partikular na sitwasyon. Ang dami kong nasabi ngayon lang, at nabunyag na ang sikreto. Tapos, sinulyapan niya si Daryl. Kung hindi niya ako niyaya na uminom at kumain ng masasarap na pagkain, hindi ko isa sa panganib na ibunyag ang aking mga sikreto at bigyan ka ng hula. Nang marinig ang sinabi niya, hindi na nagtanong pa si Yvette. Sa pagkakataong ito, tumingin si Daryl sa paligid. Sige, simula nung sinabi ni Jade Immortal, kayong lahat ay dito lamang, at mag-isa akong pupunta sa Holy Saint na sekta. Pagkatapos, bumaling siya kay Jade Immortal. Gusto mo bang sumama sa akin? Pagkasabi niya nito ay puno ng pag-asa ang mga mata niya. Malakas si Jade Immortal at kung susundin niya si Daryl, ang lahat ay hindi mangangailangan ng labis na pagsisikap. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Daryl ay umiling si Jade Immortal at tumanggi. Hindi ako sasama sa iyo. Noong una, gusto kong sumama sa iyo sa siyam na pangunahing kontinente para tangkilikin ang masasarap na pagkain, ngunit sino ba ang makakaisip na napaka-unstable ng sitwasyon dito? Kanina ko lang ibinuhos ang mga sikreto, kaya hindi kita masundan, hindi na. Tapos, may naisip siya at naglabas ng 2 Oracle Bones at ibinigay kay Daryl. Nagkatotoo tayo noong una tayong nagkita, kaya ibinibigay ko sa iyo itong 2 makalangit na Oracle Bones. Kinuha ni Daryl ang Oracle Bone at magalang na nagpasalamat kay Jade Immortal. Tiningnan niya ang mga buto ng orakulo sa kanyang mga kamay at nakita niyang pareho silang hugis itlog at natatakpan ng hexagonal pattern. Sila ay mga bao ng pagong. Kabanata 3966. Napabulong si Daryl sa kanyang sarili. Sigurado ako na shell ng mga pagong ang 2 iyon, pero bakit ito tinawag ng Jade Immortal na Heavenly Oracle Bones? Saan ba nila ginagamit ang mga ito? Habang malalim ang iniisip ni Daryl, agad na napatanong si Yvette ng, isa nga itong bahay ng pagong, Daryl. Pero anong klase ng Heavenly Oracle Bone ito? Saan nila ito ginagamit? Matalino at direktang tao si Yvette kaya agad niyang nasasabi ang anumang bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Ninas naman si Jade Immortal habang tumitingin kay Yvette, na parang isang mangmang. Bakit hindi mo na lang ako pagkatiwalaan? Ito ang Oracle Bone mula sa katawan ng isang itim na tortoise na isa sa 4 na mga godly beast na may kakayahang makakita sa hinaharap. Dito na niya sinabi kay Daryl na, makikita mo ang anumang mangyayari sa hinaharap gamit ang Heavenly Oracle Bone sa sandaling bigyan mo ito ng lakas mula sa diwata mong kaluluwa. Tandaan mo na isang beses lang maaaring magamit ang bawat piraso ng butong ito, kaya gamitin mo lang ito sa mga pagkakataong kailangan mong makita ang hinaharap. At pagkatapos ay tinapik nito si Daryl sa balikat bago lumipad ng mataas sa kalangitan at unti-unting mawala sa paningin ng lahat. Dito na nito naiwang gulat sina Daryl, Yvette at iba pa. Pagkatapos matigilan ng ilang minuto, sinabi ni Daryl sa iba na, hindi pa huli ang lahat. Kinakailangan ko nang umalis. Maghintay lang kayo rito at magpagaling. At pagkatapos ay agad siyang lumipad sa ere para magpunta sa kontinente ng North Mona. Dito na tumanggaw si Chester at ang iba pa habang pinapanood nila ang pag-alis ni Daryl. Samantala, sa Holy Saint Sect na matatagpuan sa kontinente ng North Mona, ipinasa na ni Ludongbin ang posisyon ng Saint Master sa kanyang disipulo na si Raymond Lewis. Ginawa niya ito dahil pinaplano na niyang mag-focus sa pagpapalakas. Masyado pa ring talentado si Raymond kahit na hindi ito miyembro ng 5 mga altar, kaya agad siyang naa-appreciate ni Ludongbin. Makikitang nakaupo sa gitna ng mga puno ng kawayan sa likuran ng altar ang nagme-meditate na si Raymond sa mga sandaling ito. Kasalukuyan ang nagkakagulo sa mundo na kanilang ginagalawan. Una narito ang pagpapakita ng Heavenly Alliance at pagkatapos ay nagawang nakawin ni Skylar ang Devil Sealed Mirror mula sa Ghost World na gumawa ng napakaraming ingay sa buong kontinente. Pero madalang lang manggialam ang Holy Saint Sect sa mga kaguluhang ito. Hindi masyadong nagbigay ng atensyon si Raymond sa mga bagay na iyon. Pinamunuan niya lang ang mga disipulo ng Holy Saint Sect para mag-concentrate sa pagpapalakas ng kanilang mga sarili. Dito na nagmamadaling naglakad ang isang babaeng disipulo habang buong respetong sinasabi na, Saint Master, mayroon pong isang babae sa labas na nagsasabing siya raw po ang anak ng Nine Heaven Emperor, nagpunta po siya rito para makita raw po kayo. Anak ng Nine Heaven Emperor. Agad na napasimangot at naguluhan si Raymond nang marinig niya ito.
Walang kinalaman ng Holy Saint Sect sa Godly Region kaya bakit nagpunta rito ang mismong anak ng Nine Heaven Emperor? Dito na dahan-daang tumayo si Raymond habang sumasagot ng, sige. At pagkatapos ay naglakad siya sa harapan ng hall hanggang sa makarating siya sa bakuran ng kanilang main hall. Dito na niya nakita ang isang napakagandang imahe na nakalutang sa gitna ng ere. Nakasuot ito ng isang nagliliwanag sa dilaw na dress habang ipinapakita ang napakaganda nitong itsura. Nagkaroon din ito ng magandang hubog ng katawan at panlalamig sa kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Prinsesa Dorothy. Tama nga ang naging prediksyon ng Jade Immortal. Nagtanong-tanong sa paligid si Prinsesa Dorothy bago nito. Malamang mayroong purong yang nakatawan ang Saint Master na si Raymond. Wala na siyang oras para isipin ito kaya agad na siyang sumugod papunta sa Holy Saint Sect. Maraming mga disipulo ng Holy Saint Sect ang napalabas para tingnan si Prinsesa Dorothy at agad na natigilan sa kanilang nakita. Masyado itong maganda at immortal. Wala namang naging pakialam si Prinsesa Dorothy sa naging tingin ng mga tao sa kanya habang nakatitig na sinasabi kay Raymond na, ikaw ba si Raymond, ang Saint Master ng Holy Saint Sect? Napabuntong hininga na lang si Raymond sa kanyang sarili nang maramdaman niya ang arroganteng tingin ni Prinsesa Dorothy. Dito na siya tumatainggong sumagot ng, opo, ako nga po yun. Dito na biglang sinabi ni Prinsesa Dorothy na, sumunod ka sa akin. Agad na damaive mula sa ere ang prinsesa habang itinataas ang kanyang kamay para atakihin si Raymond. Ayaw niya sanang magpadalos-dalos pero wala na siyang pakialam ngayong nasa panganib na si Grant. Masyado siyang naging mabilis kaya agad itong nagpakita sa harapan ni Raymond sa loob ng isang iglap. Dito na tuluyang natigilan ang nasusuppress ang si Raymond dahil wala na siyang oras para makapag-react sa ginawang pag-atake ng prinsesa. Agad niyang ginamit ang kanyang internal energy para gamitan ng palm attack ang papalapit na prinsesa. Kabanata 3967. Bang! Agad na tumama ang mga palad ni Raymond at Prinsesa Dorothy sa isa't isa. Naramdaman ni Raymond na para bang pumasok ang isang napakalawak at walang hanggan enerhiya sa kanyang katawan habang napapa-atras siya ng ilang dosenang hakbang patalikod, dito na dumaloy ng mabilis ang dugo sa kanyang katawan. Nagawa pa rin niyang dumpensa ng dahil sa purong yang niyang katawan pero hindi pa rin ito sapat para mahigitan ang lakas ng prinsesa. Nagulat siya ng husto sa kanyang mga nasaksihan. Karapat-dapat ngang hawakan ni Prinsesa Dorothy ang titulo ng prinsesang anak ng Nine Heaven Emperor dahil sa tindi ng kanyang lakas. Nasa huling stage na ng Nine Heaven Ascension si Raymond pero kinailangan pa rin niyang gamitin ang lahat ng kanyang internal energy para madepensahan ang kanyang sarili. Agad na nagulat at nag-alala ang mga disipulo ng Holy Saint Sect kay Raymond nang masaksihan nila ito. Nagmukhang magaan at mabilis ang mga pag-atake ni Prinsesa Dorothy pero masyado itong hindi kapanipaniwala dahil nagawa nitong maglaman ng napakatinding enerhiya. Maaari kaya na ito ang lakas ng pinakamalakas na tao sa buong Godly Region. Tahimik namang lumipad sa gitna ng ere si Prinsesa Dorothy, hindi na naitago ng kanyang mukha ang walang pakialam at arrogant niyang itsura. Pero sa totoo lang ay nagulat siya sa kanyang sarili habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ng paulit-ulit si Raymond. Natural ng karapat dapat sa purong yang nakatawan nito ang reputasyon na kanyang pinanghahawakan matapos nitong madepensahan ang kanyang sarili sa aking pag-atake. Isip ni Prinsesa Dorothy habang hinahangaan si Raymond. Wala akong problema sa Holy Saint Sect pero wala na akong masisisi kundi ang yang mong katawan na aking kakailanganin para sa kaligtasan ni Grant. Sabi nito, dito na dahan-daw ang itinaas ni Prinsesa Dorothy ang kanyang kamay bago dahan-daw ang magpakita ang isang gintong espada na binalot ng enerhiya mula sa diwatang kaluluwa ni Dorothy. Masyadong naging nakakabulag ang gintong liwanag na nilabas nito na sinabayan pa ng nakakatakot nitong aura. Agad na nabalot ng gintong aura ng espada ang kalangitan sa ibabaw ng Holy Saint Sect nang ilabas ni Prinsesa Dorothy ang kanyang espada. Natakot ng husto sa mga sandaling. Ito si Raymond at ang nakapaligid sa kanyang mga disipulo ng Holy Saint Sect. Sa totoo lang ay naramdaman ni Raymond na parabang hindi siya makahinga sa mga sandaling iyon. Hindi na nagsabi ng kahit na ano si Prinsesa Dorothy habang itinataas ang kanyang kamay. Dito na nag-flash sa paligid ang liwanag mula sa junto niyang espada na parang isang kidlat na tumama kay Raymond.
Wala ng oras si Raymond para mag-isip tungkol dito kaya nagmamadalo nitong ginamit ang kanyang internal energy para bunutin ang kanyang 7-star sword. Ang 7-star sword ay isa sa 4 na nagagandahang mga kayamanan ng Holy Saint Sect na binigay ni Raymond kay Ludongbin nang ipasa niya ang posisyon ng Sect Master dito bilang personal and proteksyon. Ang 7-star sword ay binuo mula sa 100 refined steel at metallic iron kaya nagkaroon nito ng walang kapantay na tibay na siya ring naglagay dito sa purple rank. Pero wala pa rin kahit na kaunting confidence si Raymond na mananalo siya sa laban nang hawakan niya ito sa kanyang harapan. Bang! Hindi nagtagal ay walang awang tumama ang gintong espada sa 7-star sword, at malinaw na nakita ng kahit na sino ang pagguho ng 7-star sword ni Raymond. Gumawa na lang ito ng isang mahinang ingay habang nanginginig ang buo niyang katawan at tumatalsik ng higit sa 100 metro patalikod bago bumagsak ng malakas sa lupa. Nakatanggap na si Raymond ng ilang pinsala sa kanyang katawan nang makipaglaban ito kanina sa palm attack ni Prinsesa Dorothy kaya hindi na niya nagawa pang depensahan ang kanyang sarili nang tamaan siya ng espada nito. Sa bagay, maging si Skylar Blanc ay walang sapat na lakas para pantayan si Prinsesa Dorothy kaya paano pa ang isang katulad ni Raymond na katutungtong lang sa posisyon ng Saint Master. Dito na nagulat ng husto ang karamihan sa mga disipulo ng Holy Saint Sect sa kanyang paligid, Saint Master. Gusto sana ng mga itong sumugod pero masyado pa ring malakas ang aura na ipinakita ni Prinsesa Dorothy kaya agad na naramdaman ng lahat ang panghihina ng kanilang mga binti habang hindi makahakbang ng kahit na isa palapit sa dalawa. Dito na dahan-dahang bumaba sa lupa si Prinsesa Dorothy. Ipinakita nito ang naguguluhan niyang mga mata habang sumusugod papunta kay Raymond. Hindi mo ako masisisi sa ginawa ko, Raymond. Hindi ko rin ito ginusto. Sino bang nagsabi sa iyo na magkaroon ka ng purong yang nakatawan? Sisihin mo ang iyong tadhana sa pangyayaring ito. Dito na siya tumingin sa kanyang paligid habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang Holy Saint Sect sa sandaling malagutan ka na ng hininga. Dahan-dahan nang naglakad si Prinsesa Dorothy papunta kay Raymond nang sabihin niya iyon. Pinanood naman ni Raymond ang dahan-dahan nitong paglapit habang iniisip na, nagpunta rito si Prinsesa Dorothy para sa purong yang nakatawan ko. Pero ano ang magiging silbi nito sa kanya? Nagulat at nagtaka siya ng husto sa mga sandaling ito. Nagpakahirap siyang tumayo nang mapansin niya ang paglapit ni Dorothy sa kanya. Masyadong malakas ang ginto nitong espada at masyado na ring napinsala ang kanyang puso kaya wala na siyang magagawa na kahit ano sa mga sandaling iyon. Protektahan ninyo ang ating Saint Master. Magsama-sama tayo. Dito na nag-react ang mga nakapaligid na disipulo ng Holy Saint Sect habang sumisigaw na sumusugod papunta sa dalawa. Hindi naman nagpakita ng kahit na kaunting emosyon ang magandang mukha ni Dorothy nang makita niya iyon. Umalis na kayong lahat. Dahan-daang umangat ang malajade niyang kamay habang nagsasalita habang lumalabas ang isang napakalakas na aura mula rito. Bang! Agad na tumalsik palayo ang mga disipulo ng Saint Sect bago pa man makalapit ang mga ito. At ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng namumutlang mga mukha. Kabanata 3968. Nasa gitna na ngayon ng matinding desperasyon si Raymond. Nang biglang may sumigaw ng tigil. At pagkatapos ay biglang pumasok ang isang gwapong imahe na walang iba kundi si Daryl. Agad na naramdaman ng lahat ang gaan ng kanilang pakiramdam nang makita nila ito. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong sumali si Daryl sa Holy Saint Sect kaya naging malalim na ang kanyang koneksyon sa sektang ito. Tamang-tama lang ang kanyang pagpapakita para mailigtas si Raymond. Kasabay nito ang panginginig ng nasusupresang katawan ni Prinsesa Dorothy. Daryl, ano ang ginagawa mo rito? Hindi na niya nagustuhan si Daryl kaya mas nagalit pa siya ng gusto nang magpakita ito sa pinakaimportanteng sandali ng kanyang mga plano. Dito na nagmamadaling lumapag si Daryl sa harapan ni Raymond bago tumingin sa prinsesa at sabihin, nandito ako para tulungan ka syempre. At pagkatapos ay huminga ito ng malalim habang dahan-daang ipinapaliwanag na, Prinsesa Dorothy, bilang anak ng Nine Heaven Emperor ay dapat mong pigilan ang muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus anuman ang mangyari. Pero sa halip na gawin mo ito ay nagawa mo pang itong tulungan na makakuha ng isang purong katawan ng yang. Nagpasalamat ng husto sa mga sandaling ito si Daryl dahil sa kabutihang palad ay nahulaan ng Jade Immortal na magpupunta noon si Prinsesa Dorothy sa Holy Saint Sect.
Dahil kung hindi ay magiging huli na lang lahat. Agad na nagulat ang mga disipulo ng Holy Saint Sect at si Raymond nang marinig nila ito. Dito na nila naguguluhang tiningnan ang prinsesa. Mukhang dinukot ng anito si Raymond para sa muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus. Pero siya ang anak ng Nine Heaven Emperor kaya paano nito nagawang tulungan si Archfiend Antigonus? Manahimik ka. Agad na nanginig ang katawan ni Prinsesa Dorothy nang harapin niya ang akusasyon ni Daryl. Sino ka? Ang lakas ng loob mong makipag-usap sa akin ng ganyan ah. Hindi sana kami mapupunta sa sitwasyong ito ni Grant kung hindi lang dahil sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Nakahanda akong gawin ang lahat para maging maayos ang lagay ni Grant kaya mamamatay ang sinumang pumihil sa akin. Wala na nga talaga ito sa kanyang sarili. Napasimangot na lang si Daryl habang sinasabi na, nasa kamay ni Skylar si Grant pero wala pa naman sa panganib ang buhay niya ngayon. Hindi mo kailangang gawin ito. Siguradong magtatapos ang lahat sa ating lahat sa sandaling makahanap si Skylar ng purong katawan ng yang para kay Archfiend Antigonus. Manahimik ka na lang, Daryl. Sigaw ni Prinsesa Dorothy nang hindi nagpapakita ng kahit na anong facial expression. Kinakailangan kong makuha si Raymond anuman ang mangyari, Daryl. Kaya umalis ka na. Dito na sumabog ang isang nakakatakot na aura mula kay Prinsesa Dorothy na sinabayan ng pagkasira ng kalangitan sa ibabaw ng Holy Saint Sect. Sa loob ng isang iglap ay nagawa niyang bunutin ang ginto niyang espada bago lumipad ng direkta papunta kay Daryl. Mag-iingat ka, Sect Master Darby. Sigaw ni Raymond habang napupuno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagdilim naman ang mukha ni Daryl habang iniisip na para bang nawawala na sa sarili ang prinsesa. Mukhang wala na siyang magagawa kundi labanan ito. Kaya agad siyang lumipad sa ere para makipaglaban kay Prinsesa Dorothy. Agad na nagulat ang mga disipulo ng Holy Saint Sect nang makita nila ang eksenang ito. Habang si Daryl, bilang bayani ng Nine Mainlands ay naging malakas habang ang prinsesa namang anak ni Nine Heaven Emperor ay nagtatanglay din ng katakot na lakas sa pakikipaglaban. Dito na naglaban ng walang tigil ang dalawa sa gitna ng ere. Isa itong laban na isang beses lang makikita ng kahit na sino sa loob ng 1,000 taon. Paulit-ulit na nagpa-atres abante ang magandang katawan in Prinsesa Dorothy sa gitna ng ere. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga nanunood habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Daryl. Kalahating oras nang naglalaban si Daryl at ang prinsesa pero wala pa rin kahit na sino sa mga ito ang nananalo sa laban. Hawak ni Daryl ang Power of Bird Ancestor pero ilang taon na ring nagpapalakas ang prinsesa kaya naging malalim na ang kaalaman nito sa pakikipaglaban. Agad na nagpakita ng matindi at magkapantay lakas ang magkabilang panig. Buwisit, isip ni Daryl. Nagmukhang kalmado si Daryl habang nasa gitna ng matindi nilang laban pero sa totoo lang ay nababahala na ito sa nangyayari. Wala na sa kanyang sarili at masyado ring malakas si Prinsesa Dorothy kaya paano magagawang manalo ni Raymond dito? Biglang nakarinig ng sigaw ang lahat sa ere nang makaramdam si Daryl ng pagkabahala sa nangyayari. Isa itong malalim na boses na nag-echo ng walang tigil sa buong Holy Saint Sect. Pakiusap, tumigil ka na sa iyong ginagawa prinsesa. Agad na nagulat sa mga sandaling ito. Si Daryl, si Prinsesa Dorothy at ang mga disipulo ng Holy Saint Sect. 5. At pagkatapos ay napatingin na rin ang mga nanunood na tao sa paligid bago magulat sa kanilang mga kinatatayuan. Kabanata 3,969. Makikitang lumilipad hindi kalayuan sa kalangitan ang libu-libong mga tao na tumatagos sa mga ulap na parang isang tidal wave. Nakasuot ang mga ito ng armor habang hawak-hawak ang mahahaba nilang sibat na nakapagpa-agresibo sa kanilang mga itsura. Siguradong ito na ang mga sundalo at general na nagmula sa Godly Region. Makikita sa harapan ng mga sundalong ito ang isang chariot na hinihila ng 8 mga kabayong mula sa langit na nagpakita ng napakagandang mga itsura. Nakasuot ito ng kulay purple at gintong armor habang hawak-hawak ang isang hugis crescent na espada. Ito ay walang iba kundi si Master Magera. Bilang pamangkin ng Nine Heaven Emperor at nakatatandang pinsan ni Prinsesa Dorothy, si Master Magera ay humawak ng isang malakas na posisyon sa Godly Region. Kasalukuyan itong nagpapalakas ng mag-isa nang pumasok si Daryl sa Godly Region, kalalabas-labas pa lang nito ngayon.
Nagalit ng husto si Nine Heaven Emperor nang tumakas sina Daryl at Prinsesa Dorothy sa Godly Region kaya agad nitong inutusan si Master Mag-Era na pamunuan ang daan-daan libong mga sundalo at general papunta sa Nine Mainland para hulihin ang mga ito. Nang makarating sila sa Nine Mainland ay agad na nalaman ni Master Mag-Era na nagpunta si Prinsesa Dorothy sa Holy Saint Sect kaya agad nang nagpunta ang buong grupo sa lugar na iyon. Nagmula ba sa Godly Region ang mga sundalo at general na ito? Masyadong nakakatakot ang aurang nilalabas nila. Isip ng lahat. Nagulat ang lahat ng mga disipulo ng Holy Saint Sect nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan. Dito na sila napatitig kay Master Mag-Era habang hindi makapagsalita sa kanilang mga kinatatayuan. Sapat na ang biglaang pagdating ni Prinsesa Dorothy para magulat ng husto ang Holy Saint Sect kaya agad na napatahimik ang lahat nang makita nila ang napakaraming mga general at sundalong nagmula sa Godly Region. Ano ang nangyayari? Bakit napakaraming mga sundalo at general na taga-Godly Region ang dumating? Bulong ng karamihan sa mga disipulo ng Holy Saint Sect. Bahagya namang nanginig ang katawan ni Prinsesa Dorothy sa mga sandaling iyon habang naguguluhan at nagpapanik na tinitingnan si Master Mag-Era. Nako hindi, nandito na ang pinsan ko. Alam na alam ni Prinsesa Dorothy ang personalidad ng kanyang kuya. Masyado itong direkta at tapat sa Nine Heaven Emperor kaya siguradong ito na ang katapusan niya sa sandaling hindi niya pa makuha si Raymond. Samantala, nakahinga naman na nang maluwag si Daryl noong mga sandaling iyon. Tamang-tama lang ang pagdating ng mga sundalo at general mula sa Godly Region. Kahit na hindi niya kilala si Master Mag-Era, alam pa rin niya na isa itong importanteng tao nang dahil sa lakas ng nilalabas nitong aura. At higit sa lahat ay hindi na madudukot pa ni Prinsesa Dorothy si Raymond ngayon. Dito na dahan-daang lumipad palapit si Master Mag-Era habang tinitingnan sina Daryl at si Princess Dorothy bago sabihin, "Mahal na prinsesa, inuutusan ka ng kamahalan na bumalik at magpakasal sa lalong madaling panahon, huwag niyo pong palampasin ang inyong araw na may kasal." Hindi naging malakas ang kanyang boses pero naging determinado ito kaya wala nang kahit na sinong makakasagot pa rito. Dito na natigilan si Raymond at ang mga nakapaligid na disipulo ng Holy Saint Sect habang nasusupresa nilang tinitingnan si Daryl. Papakasalan ni Prinsesa Dorothy si Daryl. Gaya ng inaasahan sa kilalang bayani ng Nine Mainlands, mapapangasawa. Nito ang anak ng mismong Nine Heaven Emperor. Hindi naman natuwa si Daryl nang makita niya ang paghanga ng mga nagugulat na tao sa kanyang paligid. At sa halip ay wala na siyang magawa sa tuloy-tuloy na paglaki ng hindi pagkakaunwaang ito. Kasabay nito ang mabilis na pag-iisip ni Daryl ng mga solusyon para hindi bumalik sa Godly Region at pakasalan si Prinsesa Dorothy. Kinakailangan niyang makaisip ng paraan para kunin ni Master Mag-Era si Prinsesa Dorothy at ibalik sa Godly Region. Napakagat din sa kanyang labi si Prinsesa Dorothy habang kumikislap ang kanyang paningin at nag-iisip sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nagsalita si Prinsesa Dorothy habang sumusugod kay Master Mag-Era. "Kuya, gustong-gusto ko na. Po talagang bumalik sa Godly Region, tulungan mo akong kumbansihin si Daryl. Ayaw niyang sumama sa akin kaya palihim siyang nagpunta sa Nine Mainlands. Wala akong magawa noong mga sandaling iyon kaya hinabol ko siya rito." Nagmukha siyang api habang nagsasalita pero agad na makikita ng kahit na sino ang mulat usong pagkislap ng kanyang mga mata. Maaari nang nagpapadalos-dalos si Prinsesa Dorothy pero isa talaga itong tusong tao. Alam niya na naruroon si Master Mag-Era kaya imposible para sa kanyang dukutin ng puwersahan si Raymond. Ang tanging paraan para magawa niya ito ay ang pagbilang niya ng atensyon ni Master Mag-Era kay Daryl. Kaya gumawa siyang kwento na tumakas si Daryl sa kanilang kasal para magpunta sa Nine Mainland kaya agad niya itong sinundan. Naging magaling ang kanyang tugarte kaya agad na kumislap ang luha ng kanyang mga mata pagkatapos niyang sabihin yun para mas lalong magmukhang kawawa sa harap ng iba. Kabanata 3970. Agad na yumangay ang lahat ng marinig nila ang mga sinabi nito habang marami sa mga disipulo ng Holy Saint Sect ang hindi naguguluhang tumitingin kay Daryl. Paano nagawang tumakas ni Daryl sa kasal nilang dalawa? Masyado nang attractive at maganda si Prinsesa Dorothy para takasan. Isip ng mga ito, pangarap ng kahit na sinong lalaki na makasama ang isang babaeng kasing taas ng anak ni Nine Heaven Emperor. Pero nagawa pa ring takasan ni Daryl ang kasal nilang dalawa. Masyado itong hindi kapanipaniwala.
Agad na naisip ni Daryl na sinasadya ito ni Prinsesa Dorothy para siya ang maging sentro ng atensyon ng lahat. Paano niya ito magagawang hayaan na magtagumpay sa patago niyang paraan para makatakas? Pagkatapos nito ay napatingin siya kay Prinsesa Dorothy habang sumasagot ng, "Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Nagpunta ako sa Nine Mainland para..." Pero agad siyang pinutol sa pagsasalita ng isang napakalakas na sigaw mula kay Prinsesa Dorothy. At pagkatapos ay nagpapadalos-dalos itong nagsalita kay Master Mag-era. "Kuya, mahal na mahal ko po talaga si Daryl pero mabilis lang talagang magbago ang kanyang isip. Nakita mo naman ito nang dumating ka rito. Gusto ko siyang sunduin para dalhin sa Godly Region pero agad niya akong nilabanan. Tulungan mo ako," sabi nito habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili si Master Mag-era nang marinig niya ang mga salitang ito. Dito na siya galit na sumigaw kay Daryl ng, "Daryl! Napilitang gumawa ang kamahalan ng isang kompromiso para ipakasal ang kanyang anak sa iyo pero hindi mo lang nagawang takbuhan ang iyong kasal dahil nagawa mo rin siyang kamuhian sa anumang paraan na maisip mo. Wala ka talagang hiya." Dito na niya itinaas ang kanyang kamay habang kamakaway na sinasbing, "Dakipin ninyo si Daryl ngayon din." Dito na ginamit ng daan-daang mga sundalo ang kani-kanilang mga internal energy habang sumusugod kay Daryl. Nang makita niya ang mga sundalong papalapit sa kanya, agad na nainis si Daryl habang sinusubukang kumawala sa pag-atake ng mga ito. Habang umiilag ay agad siyang sumigaw kay Master Mag-era ng, "Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, sa totoo lang ay nagpunta rito ang prinsesa sa Holy Saint Sect para dukutin si Raymond na may pulong. Yang nakatawan, na makatutulong ng husto sa muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus. Dadalhin niya ang katawan ni Raymond kapalit ni Grant na kasalukuyang hawak ngayon ni Skylar Blanc." Pero hindi man lang nakinig dito si Master Mag-era habang galit na sumisigaw ng, "Mas nagiging wala sa sarili ang mga pinagsasabi mo habang nagpapatuloy sa pagbuka ang iyong bibig. Anak ng kamahalan si Prinsesa Dorothy kaya paano nito magagawang tulungan si Archfiend Antigonus na makahanap ng isang purong yang nakatawan? Daryl, dapat ka nang sumuko sa lalong madaling panahon." Nang makita niya na hindi kaya ng daan-daang mga sundalo na pigilan si Daryl, hindi na nagdalawang isip is Master Mag-era na magpadala ng ilang libo pang mga sundalo para atakihin si Daryl. Hinding-hindi nito magagawang labanan pa ang ganito karaming mga sundalo kahit na maituturing na nating malakas si Daryl. Gusto sanang tulungan ni Raymond at ng mga nakapaligid na disipulo ng Holy Saint Sect si Daryl pero wala silang sapat na lakas ng loob para gawin ito. At higit sa lahat ay nahuli nilang tumakas si Daryl sa kanyang kasal kaya hindi magiging maganda para sa mga outsider na kagaya nilang manggialam dito. Sa kabilang banda ay nakangiti namang tumingin si Prinsesa Dorothy kay Daryl na nagpakita sa kanyang pagkatuso, "Ang lakas ng loob mong labanan ako ng harapan ah." Dito na niya nagmamadaling kinuha si Raymond bago lumipad ng mabilis sa kalangitan. Agad siyang nawala sa paningin ng lahat sa loob lang ng isang iglap. Sect Master. Nagulat ang mga disipulo ng Holy Saint Sect kaya agad silang nagbalak na habulin ito pero masyadong naging mabilis ang prinsesa kaya agad itong nawala sa kanilang paningin. Gusto ring habulin ng nababahalang si Daryl ang prinsesa pero masyado pa ring marami ang mga sundalo sa kanyang paligid kaya wala siyang magawa kahit na ano. Agad na bumagsak ang kanyang dibdib noong mga sandaling iyon. Hindi niya inasahang makakatakas ng ganoon kadali si Prinsesa Dorothy. At sa huli ay masyado ring mababaw ang isip ni Master Mag-era para pagkatiwalaan ng ganoon kadali ang prinsesa. Kahit nanay si Daryl, nagpasalamat pa rin siya dahil nagawa niyang makinig sa Jade Immortal noong mga sandaling iyon. Siguradong malaking pinsala ang aabutin ni Chester at ng mga kasama nito sa mga sundalo at general ng Godly Region. Kung nasundan lang siya ng mga ito sa Holy Saint Sect. Pagkatapos ng ilang minuto ay mas dumami ang mga sundalo at general na sumali sa laban, dito na dahan-daw ang bumagsak ang depensa ni Daryl at sa huli ay naitali na rin siya ng mga ito. Nang may tali ay walang magawang sumigaw si Daryl kay Master Mag-era ng, "Master Mag-era, nilinlang kayo ni Prinsesa Dorothy. Nagpunta siya rito para kunin si Raymond kapalit ni Grant. Nakita pa nga ng dalawang mga mata ninyo ang pag-alis niya kasama si Raymond." 2B. Continued. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.